Huwag mo akong habulin. Ginoong Sheng, inutusan kami ng ginang na hulihin ka at ibalik para sa kasal. Ang matandang amo ang personal na nag-ayos ng kasal na ito. Hindi ako tanggapin ang isang itinakdang kasal. Tigilan mo na ako. Ginoong Sheng, Hindi nila ako makita. Tulong. Munting pulubi. May asawa ka na ba? Wala pa. Ngayon meron ka na. Anong nangyayari? Bilisan mo at magpakasal. Ang lolo mo 20 taon na ang nakalipas ang personal na nag-ayos ng kasal na ito para sa iyo. Kami ay mabait na dinala ka mula sa probinsya upang ayusin ang pakikipagkasal sa pamilya Sheng. Napakagandang kasal. Huwag kang walang utang na loob. Ang pinakamayamang pamilya Sheng, so siya pala ang nanakatakdang pakasalan ako. Ang galing ng pagkakatugma. Bakit hindi mo hayaan ang iyong sariling anak na babae na pakasalan siya? Sa panaginip mo lang. Ang pinakamayamang lalaki na iyon, si CEO Sheng, matanda at pangit, at siya ay isang walang awa na demonyo. Narinig ko na siya na ang sanhi ng pagkamatay ng 3 nobya. Wala akong balak na pakasalan siya. Kaya ang reputasyon ko sa labas ay ganito pala kasama. Hindi ako magiging iyong kasangkapan para umakyat sa panlipunang hagdan. At hindi ako tumatanggap ng mga pinag-ayos na kasal. Mas gugustuhin ko pang pakasalan ang isang pulubi sa lansangan kaysa pakasalan ang CEO Sheng na iyon. Baliw ka! Kung ikukumpara ang pulubing ito kay CEO Sheng, parang langit at lupa. Ano kung pulubi siya? Ayos lang sa akin iyon. Tara na, magpapakasal na tayo ngayon. Gusto mong umalis? Kahit kailanganin kong lumpuhin ka, itali kita at papakasalin kay CEO Sheng. Ikaw lang ang pumapasok sa apoy at ang buong pamilya ay aangat. Isang walang kwentang anak mula sa nakaraang kasal. Kahit papaano ngayon ay may silbi ka na. Paano mo nagawang sakta ng aming amo? Turuan mo siya ng leksyon. Sino ang nangangahas na hawakan ng aking asawa? Ang kanilang kapalaran ay magiging katulad ng patpat na ito. Munting pulubi, ang galing mo talaga. Napapasok ka na sa karakter. Lin, Ruoking, kung magloloko ka ulit, umalis ka na sa pamilyang Lin. Hindi mo ako kailanman itinuring na miyembro ng pamilyang Lin. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik. Tara na. Hindi ko akalain na aktual kong pakakasalan ang isang pulubi na kakakilala ko lang. Sheng, Anong nangyari sa mga mata mo? Wala. Salamat. Dahil tinulungan mo ako, tiyak na hindi kita hahayaang matulog sa lansangan. Susuportahan kita. Susuportahan mo ako? Ito ang pera para sa ngayon. Kapag bumili na ako ng bahay, pwede kang lumipat sa aking tirahan. Alis na ako. Ako, ang makapangyarihang pinakamayaman, CEO ng Sheng Corporation, nagkakahalaga ng 100 bilyon at may babaeng gustong umalalay sa akin. Kawili-wili. ayos lang po ba kayo? Hindi ba kayo umiiwas sa kasal? Kaya, bakit kayo nandito? Kakasal lang kayo sa isang ganap na estranghero? Paano ninyo ito ipapaliwanag sa bahay? Tandaan mo. Huwag mong ipakilala kung sino ako. Mas gugustuhin pa niyang pakasalan ang isang pulubi kaysa pakasalan si CEO Sheng. Tapos, patuloy kong gagampanan ang pulubi.
Una, bumili ka muna ng maliit na bahay. Sa tabi ng ilog, meron ka ng dose-dose ng mga maliliit na bahay na libu-libong metro kwadrado. Gusto mo pa bang bumili? Ang sinasabi ko yung tipong tinitirhan ng ordinaryong tao. Dahil iniisip ng asawa ko na ako ay pulubi. Yung bahay. Natural hindi pwedeng masyadong maganda. Ito yung pinakamura. So, gusto mo ba? Ang presyo ng bahay sa lungsod na ito. Talagang sobrang mahal. Ito ang pinakamaliit na unit sa pinakamasamang lokasyon. Perpekto para sa mahihirap. Pinalayas ako, kailangan ko ng matutuluyan. At nagyabang ako ng todo na susuportahan ko ang pulubi kong asawa. Kukunin ko ito, installment plan. Gusto ko yung pinili niya ito. Full payment. Ay, Miss Lynn. Lin Shaxia, sinasadya mo ba ito? Lahat ng bahay dito, kahit alin ang magustuhan ko. Bawal ibenta. Bakit? Sinong nagsabi? Hindi pwedeng sabihin mo lang at yun na. Dahil ako ang masusunod dito. Yung bahay na napili mo, pag-aari ng shaksya namin. Itong bahay, ako ang unang nakakita. Sino ka ba para kunin ito ng harapan? Ang kasintahan ko ay isang high-level executive sa isang kumpanya ng ari-arian sa ilalim ng Shengxi Group. Pinahahalagahan siya ni President Sheng. Ang asawa mo ay isang pulubi lang. Magkaiba ang mundo. Ang mga tulad mo nararapat na walang tirahan. Ang mahihirap, dapat kumilos tulad ng mahihirap. Masyadong mayabang, ha? Sa teritoryo ko, mga haskang galawin ng tao ko. Guwardiya! Guwardiya! Bitawan mo ako. Lin Ruoking, bahay lang naman, di ba? Kung gusto mo, basta luhod ka sa harap ko at magmakaawa, ibibigay ko sa'yo. Hindi ba mahilig ka sa pulubi? Sige, basta ngayon luhod ka sa paanan ko at magmakaawa. Baka kung masaya ako, itong munting sira-sirang bahay pwedeng ituring mo na tirang pagkain. Kung hindi, ano? Ikaw at ang pulubi mong asawa matutulog sa ilalim ng tulay. Luhot. Yumuko at humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Dumating na si President Sheng. Okay ka lang? Ikaw si Mr. Sheng. Ipapaliwanag ko mamaya. Kaya ikaw talaga si Mr. Sheng. Pwede ba kang walang galang sa asawa ko? Gusto mo bang mamatay? Mr. Sheng, pakihinaan lang. Bulag ako. Patawarin mo ako, Mr. Sheng. Mr. Sheng, hindi siya tulad ng chismis, matanda at pangit. At, ang pinakasalan ni Lin Ruoking ay isang pulubi talaga. Paano siya naging? Hindi ka Mr. Sheng, ikaw yung pulubing iyon. Pulubi. Akala ko pamilyar ang itsura mo? Siya ang pulubing asawa ni Lin Ruoking. Kaya pulubi ka pala. Buti na lang matalas ang mata ng alaga ko. Kung hindi, naloko mo na ako. Sa teritoryo ng Sheng Corporation, nakapagpanggap ka pang Mr. Sheng? Mukhang sawi ka sa buhay. Paano mo nasabing nagpapanggap ako? Sa tingin ko, ikaw ang may gustong mamatay. Magkunwari ka lang dyan. Akala mo ba kapag nagsuot ka ng mamahaling damit, ikaw na ang pinakamayaman? Nakakatawa. Ako ang pinakapinagkakatiwala ang katulong ni Mr. Sheng. Sa tingin mo, hahayaan kitang manloko sa akin? Nakilala mo na si Mr. Sheng. Higit pa sa pagkikita. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa Sheng Corp at sobrang pinapaboran at minamahal ni Mr. Sheng. Masasabi mong siya ang inaanak ni Mr. Sheng o kung anuman. Kung hindi ako tumakas sa kasal at pinakasalan si Mr. Sheng, yung matabang lalaki, hindi ba tatawagin mo akong nanay ngayon? Mukhang si Mr. Sheng ay hindi na nga bata. Kung malaman ni Mr. Sheng na sa labas, mayroon siyang isang kahiya-hiyang bastos na anak na tulad mo, siya mismo ang babaliin ang mga binti mo at tahiin ang bibig mo. Pulubing mabaho, mga guwardiya, hulihin itong mandaraya. Ipapadala kita sa pangunahing opisina at haharapin ka ni Mr. Sheng ng personal. Nakikita ko kayong lahat. Sino ang may tapang na humawak sa asawa ko? Gusto mo talagang iligtas ang buhay niya? Sige, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking sinta. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba ang asawa ko ay hihingi ng tawad sa'yo? Mga bantay, dalhin ang dalawang ito pababa.
Mag-ingat ka, Sinta. Ang eksklusibong itim na card ni Mr. Sheng. Mag-ingat, Mr. Sheng. Anong nangyayari? Wag! Baliw ka ba? Lumuluhod ka sa maruming pulubing iyan. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka. Siya ay Mr. Sheng. Mukhang hindi ka pa ganap na bulad. Ginoong Sheng, bagaman hindi ako kwalipikado makilala ka, ang iyong Sheng card ay kilala ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabi sa akin na nagustuhan ka ni Mr. Sheng? Itinuturing ka ba niyang anak-anakan? Siya. Hindi siya karapat-dapat maging aso ko. Paano siya magiging anak-anakan ko? Ninong, kumalma ka. Hindi. Ginoong Sheng, pakikalmahan ninyo. Ako ay nagsasalita lang ng walang pakundangan. Hindi ko sinadyang masaktan kayo, Ginoong Sheng. Ano? Nagsasalita ng walang pakundangan? Mula simula hanggang huli, nagsisinungaling ka sa akin. Nagnanasa ka sa katayuan at posisyon. Kung hindi ako nagsinungaling sa iyo, makakasama ba kita sa kama? Wala kang hiya. Ikaw pala, Lin Rocking. Pinahiya mo ako sa publiko. Kung sa tingin mo ay mahaba pa ang buhay mo, pwede mong guluhin ang asawa ko ulit at tingnan mo ang mangyayari. Mga bantay. Kunin ang babaeng ito at itapon siya sa labas. Wag, pakawalan mo ako. Ginoong Sheng, lahat ng iyon ay ang babaeng iyon na nag-udyok ng gulo. Nasaktan ko kayo at ang asawa ninyo. Wala talaga siyang kinalaman sa akin. Kalad ka rin siya palabas. Baliin ang kanyang mga binti. Tahiin ang kanyang bibig. Hayaan siyang nasa labas para walang habas na sirain ang aking reputasyon. Wag. Ginoong Sheng, ligtas ang aking buhay. Ginoong Sheng, maawa kayo. Pwede mo bang ipaliwanag na yon? Ginoong Sheng, Ako. Nagpapanggap lang ako. Kanina, sa labas, may tumatawag kay Ginoong Sheng. Narinig ko. Kaya pumasok ako na parang nagpapanggap. Ano? Ang galing ko mag-arte, di ba? talaga? Siyempre. Umiwas kayo! Ito ang daan ni Ginoong Sheng. Para ba ito sa tulad mo gagamitin? Wala ka bang mata? Ito ang mga bodyguard ng pamilya Sheng na nagbibigay daan para kay Ginoong Sheng. Sino ba ang akala mo sa iyo para umasa sa katanyagan ni Ginoong Sheng? Mahal? Masama siya sa akin. Bukas na bukas ang pinto, bakit hindi pwedeng pumasok ang mga tao? Dahil sa ginawa mo, nagalit si Ginoong Sheng at hindi na darating. Si Ginoong Sheng ay tulad ng sabi ng mga chismis, masama ang ugali. Bakit ka nagpalit ng damit? Ang damit na ito ay mukhang medyo mahal, di ba? Nakuha ko sa basurahan. Mahal. Mayroon akong maliit na bahay. Sayang, rental lang. Kung okay lang sa iyo, maaari tayong tumira doon ng magkasama. Talaga? Ang galing! Ah, tama. Ito ang susi ng apartment. Pinadala ko sa iyo ang address. Maraming salamat sa araw na ito. Sa pagpapanggap mong siyang Master Sheng at pagpapatino sa aking kapatid na babae at pagbibigay sa akin ng tahanan. Hindi ako naging ganito kasaya sa mahabang panahon. May mga gagawin ako ngayong hapon. Magkita tayo sa bahay mamayang gabi. Alis na ako. Ingat. Huwag ka lang pala. Ang galing naman ng pulubing iyon mag-arte. Hintayin mo lang. Itong lumang electric scooter talagang hindi madaling gamitin. Anong uri ng sasakyan ito? Limited edition na Rolls-Royce. 40 milyon. Hindi ko kayang bayaran iyan kahit ibenta mo ako. Darating ang may-ari. Hihingi ako ng tawad ng maayos. Nandito na ang may-ari. Ay naku.
Kanina lang, ang sasakyan ay talagang naka-on. Bakit walang tao? Kakaiba. Hoy, Jing. Pumunta ka na sa parking lot ngayon. Ilipat mo yung kotse. Hindi ba sinabi natin na ngayong hapon ay walang pasok lahat? Tigilan mo na yan. Bilisan mo. Kumusta? Narinig ko ba ang boses ng asawa ko? Anong ginagawa mo? Ito ba ang kotse mo? Ikaw ba ang nagmamaneho nito? Pasensya na. Kotse mo. Ikaw na naman? Assistant Jing. Ay naku. Hindi ba ito? Assistant ni President Sheng. Kanina, ang asawa ko. Nasaktan si President Sheng. Masama ito. Pababayaran niya sa akin. Lahat ng meron ako. Naaksidente ka sa parking lot? Ano? Nagkarera ka ba sa parking lot? Parang asawa mo. Walang pananagutan. Pwede mo akong pag-usapan. Pero huwag mong idamay ang asawa ko. Sige. Malas ako tuwing nakikita kita. Sige, umalis ka na. Sige. Di hindi ako magbabayad. Hindi. Umalis ka na. Ang bait mo naman. Paalam. Anong? Parang, asawa mo. Walang ingat. Ginagawa ko lang naman ang ating para mas kapanipaniwala, para ang asawa ko hindi maghinala. Ihatid mo muna ako palabas. Bumalik ka na. Wah. Anong tingin yan? Nag-away ako para sa gig sa overpass ngayon. Binugbog ako ng mga kalaban. Halika, tingnan ko. Ganoon ba kalala? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magiging maayos din ito. Nagdesisyon na ako. Bukas, lalabas ako. At maghahanap ng tunay na trabaho. Ngayong kasal na tayo, kailangan kong magsumikap at suportahan ang pamilya. Ito ay maswerteng pulang sinulid. Sinuot ko ito ng 20 taon. Ito ay makakapigil ng malas at sakuna. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Hindi ka dumadalo sa mga ganitong okasyon. Ano ngayon? Ang reputasyon ko kamakailan ay masyadong masama. Lahat iyon ay mula sa mga kakumpetensya na sadyang sinisiraan ako. Ngayon, kung babaguhin mo lang ang iyong karaniwang mahinahon at misteryosong at dumalo sa mas maraming piging, bumuo ng isang maamo at maginoong imahe, para sa bandang huli, makapagsabi ka ng totoo sa iyong asawa. Pero sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, bakit ka nagsusuot ng ganyang murang pulseras? Ito ay talagang mababa sa iyong katayuan. Ano ang alam mo? Kailangan mong manamit ng ganito? Ito ay isang piging ng pamilya Sheng. Ang mga bisita ay pawang mga socialite at elite. Alam mo na ito ay isang piging ng pamilya Sheng at iginiit mo pa ring isama ako. Huwag kang mag-alala, si CEO Sheng ay hindi dumadalo sa mga kaganapang ito. Bukod dito, may asawa ka na, kaya walang magiging problema. Tingnan mo ang mga mayayamang ito. Makipag-ugnay ka sa sinuman? Hindi ba mas mabuti iyon kaysa sa iyong pulubing asawa?
Gawin mo ang iyong sariling paghahanap ng ginto, ngunit huwag mo akong isama. Dumating na si CEO Sheng. Ang mga ganitong piging, si CEO Sheng ay hindi dumadalo, hindi ba? Tama. Bakit ngayon? Matanda at pangit. Ano bang makikita? Ito si Mr. Sheng. Hindi ba lahat sila nagsasabi na si Mr. Sheng ay matanda at pangit? Aling bulag na tao ang nagpakalat ng chismis na iyon? Ang mukha na iyon, parang artista ang ganda. Wow. Maaari bang ang mga chismis na narinig ko ay mali? Nakasuot ng ganyan, at may lakas ka pa ng loob na pumunta? Eksakto. Paano naman si Mr. Sheng magka-interes sa iyo? Kung gusto kong mag-asawa, ikaw ba ang uunahin para pumuri ng ganito? Ano bang mali sa suot ko? Bakit aalis si Mr. Sheng? Bakit nandito ang asawa ko? Hindi ko alam. Maaari bang may alam? Ang misis? Ang silweta ni Mr. Sheng, paano naging katulad ng asawa ko? Baliw ka ba? Wala ang asawa mo. Hindi siya karapat-dapat na kamukha si Mr. Sheng. Tama iyan. Hindi mo naman sasabihin na ang asawa mo ay si Mr. Sheng, di ba? Tara, daan dito. Iyon ay ang pulseras na ibinigay ko sa asawa ko. Tigil! Lumingon ka. Ay naku. Hindi na natin ito maitatago. Presidente Sheng. Presidente Sheng, okay ka lang ba? Presidente Sheng. Kanina lang. Ikaw ang tumawag sa akin. Pasensya na. Punasan ko na lang para sa iyo. Hindi na kailangan. Ano ginagawa mo? Presidente Sheng ay hindi basta-basta mahahawakan. Sino ka? Di hindi na kita hahawakan. Ikaw na ang magpunas. Ayos na yan, di ba? Sinabi ni Presidente Sheng na hindi na kailangan. Hindi man lang pinupunasan ni Presidente Sheng ang mukha niya. Baka mayroon siyang lihim na hindi niya masabi. Lin Ruoking. Anong ginagawa mo dito? Nakita ko lang. Saan siya pumunta? Ito ang piging ng pamilya Sheng. Nagpakita ka na ganyan ang suot mo para lang ipahiya ang pamilya Lin. Ang probinsya ng ito ay galing sa pamilya Lin. Anak lang mula sa dating asawa. Iyon lang siya. Pinalayas na ng pamilya Lin siya dati pa. Ang pamilya Lin ngayon, si Shaxia lang, ang tunay na anak na babae. Yang tinatawag mong pamilya Lin, kahit hindi ninyo ako pinalayas, ayaw ko ring manatili. Kaya siya pala yung tinakwil ng pamilya Lin, Mrs. Lin, Miss Lin, huli kayo dumating, kaya hindi ninyo napanood kung paano si Lin Ruoking gumamit ng lahat ng maruruming paraan para kumapit kay President Sheng. President Sheng, hindi ba sinabi mo na matanda at pangit ang matandang iyon? Matanda at pangit. Rumor lang iyon. Si President Sheng ay bata at mayaman, ang pinakapogi sa buong Haicheng. Kung ganoon, dapat magaling ka ngayon at makuha mo si President Sheng. Huwag kang mag-alala. Si Lin Ruoking, na tanga, ay nakapag-asawa na ng pulubi. Kaya ang kasunduan sa pamilya Sheng sa akin lang mapupunta. Lahat, si President Sheng ay aalis sandali. Siya ay partikular na nagpabili ng alak na ito para kay... Iyon ay ang 8 milyong Santorini. Si President Sheng ay napakabuti. Para sa akin iyan, si President Sheng ay paulit-ulit na tumitingin sa akin. Sa tingin ko, ay tumitingin siya sa akin. Ako ang nakatakda sa pamilya Sheng, kaya ang alak ay para sa akin. Maliban, kung para kay Lin Ruoking, na pulubing babae. Miss Ruoking. Ito ang alak na espesyal na ipinadala ni President Sheng para sa iyo. President Sheng, ipapadala ito sa akin?
Paano si CEO Sheng? Bigla siyang nagbigay ng alak sa kanya. Dahil siya ay gumamit ng mga trick para akitin siya. Ang sama ng ugali. Puno siya ng mga trick. Maaari bang nagpapabor si CEO Sheng sa iyo? Ruo King, napakaswerte mo. Bilisan mo at hiwalayan ang asawa mong pulubi. Bumalik ka at pakasalan si CEO Sheng. Binibigyan niyo ng napakamahal na alak si Madam. Tiyak na madarama ni Madam ang inyong pagmamahal. Kalimutan na. Ako ay kasal na sa asawa ko. Hindi ako maaaring magkaroon ng anumang relasyon kay CEO Sheng. Kung sino man ang gustong uminom ng alak na ito ay maaaring uminom. Nagpapakitang gilas ka ba? Para ipahiya ako? Ano kung ibinigay ni CEO Sheng? Titiyakin kong matatanggap mo ito ngunit hindi mo iinumin. Alak ni CEO Sheng? Hindi naman pwedeng tumanggi ka. Anong ibig mong sabihin? Ang dalawang basong alak na ito. Ang isa ay may lason. Pagkatapos mong malason, mabubukol ang iyong mukha at papatak ng tuloy-tuloy ang nana. Pumili ka ng isa at inumin. Iinom ba ako dahil sinabi mo? Sige, pwede kang hindi pumili. Pero, sa tingin mo ba? Papayagan namin at ang kaibigan ito umalis? Ito ay piging ng pamilya Sheng. Tingnan natin kung sino ang mga has na magdulot ng gulo. Pero wala si CEO Sheng ngayon. Ang negosyo ng pamilya ng iyong kaibigan ay nasa ilalim ng aming pamilya Lin. Kung gusto ko siyang mabangkarote, isa lang salita ko. Ikaw? Ruo King, huwag. Tigilan mo na ang pagtutol. Inumin mo na. Paano siya nangahas? Sheng, mabubuko ka kung magpapatuloy ka. Ako na lang ang iinom, okay lang. Tig-isa. Uminom ka rin. Sige, alam ko naman kung aling baso ang ligtas. Sa iyo na. Ikaw muna ang pumili. Bakit ako? Ikaw muna ang pumili. Kung iinom ako ng isang baso, sigurado bang iinumin mo ang isa? Tama. Lahat, saksi kayo para sa akin. Kami ni Lin Xiaxia ay nagkasundo na sa dalawang basong ito. Kapag nainom ko ang isa, siya ay, walang palya, iinumin ang isa. Tama. Uminom ka na lang ngayon. Lahat, tingnan ninyo ng mabuti, para hindi siya makahindi mamaya. Para namang gagawin ko. Isang babae ng pamilyang Lin ay hindi tatalikuran ang kanyang salita sa publiko. Eksakto. Ito ay handaan ng pamilyang Sheng. Ang pagbabalik tanaw sa salita dito ay isang sampal sa mukha ni Ji Sheng. Ikaw na. Alam mo na ang gagawin. Tapos na ako. Ikaw naman. Ininom niya at okay naman siya. Kaya ang natitirang tasa ang dapat na may lason. Hindi ko iyon iinumin. Hindi ka talaga uurong sa harap ng lahat, di ba? Tingnan mo ang katayuan ko. Kahit sirain ko ang pangako ko, ano ang magagawa mo? Tama yan. Umatras ka na lang. Huwag mong inumin. Ano ang magagawa mo? Umatras sa piging ng pamilya Sheng? Mga binibini, hindi ba kayo natatakot na magalit si CEO Sheng? Espesyal na asistente Jing. Hindi ko sinadyang lapastanganin ang karangalan ni CEO Sheng. Ito lang. Ito lang, dahil si Binibining Ruoking ay nainom na ang basong ito ng alak at walang masamang epekto, kaya ang lason na nagpapangilo sa mukha at nagpapalabas ng nana ay nasa baso ni Binibining Lin. Takot? Natatakot uminom? Lin Xiaxia. Natatakot ka rin pala, ha? Paggamit ng lason, napakababang pandaraya, noong ginamit mo ito laban sa akin, bakit hindi ka duwag noon? Binibining Lin, sa piging ng pamilya Sheng, ang paggawa ng ganitong lihim na lansi ay sadyang sinasampal si CEO Sheng sa mukha? Espesyal na asistente Jing. Hindi iyan ang iniisip mo. Tulungan mo akong mamagitan kay CEO Sheng. Huwag mo akong painumin nito. Nagbibiro lang ako. Painumin siya. Ang ibig sabihin ni CEO Sheng, Nagbibiro lang din ako sa'yo. Nakakatawa ba? Bakit hindi ka tumatawa? Madan, higit pa sa iniisip mo, medyo mas matapang siya. Minsan ay sinabi niya na aalagaan niya ako. Natakot talaga ako kanina. Paano mo napili yung baso ng alak na hindi lason?
Nakakaamoy ako ng mga halamang gamot sa bundok, at nasanay na ako. Isang amoy lang, alam ko na. Sinira mo ako. Babayaran mo ito. Anong gusto mong gawin? Buti nga sa'yo. Wow, ang romantiko naman. Paano si Mr. Sheng? Sumisid para iligtas siya. Si Mr. Sheng ay talagang yakap siya. Ang sakit ng puso ko. Assistant Jing, ipaalam sa lahat, kanselado na ang handaan, umalis na ang lahat. Opo, Ginoo. Kanselado na ang handaan. Mga bisita, mangyaring umalis. Assistant Jing, niligtas mo ako. Walang anuman. Buti na lang nasuka ka sa tamang oras. Kung hindi, masisira ang mukha mo. Paano pa tayo makakaakyat sa mataas na sanga ng pamilya Sheng? Si Lin Rocking yan. Pinagplanuhan niya ako. Nasaan ang lahat? Tapos na ba ang handaan? Magpahinga ka muna dito. Kapag nakumpirma naming okay ka, may maghahatid sa iyo pa uwi. Salamat. Paano mo nagawang pagplanuhan si Shasha? Hindi kita basta-basta pakakawalan. Mag-ingat ka. Okay ka lang ba? Mahal, anong problema? Bakit ka nandito? Kayong maruruming pulubi? Naalala kong sinabi kung ikaw maglakas loob na hawakan ang aking asawa, babayaran mo ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngayon, maaari kayong sampalin ang inyong mga sarili at humingi ng tawad sa aking asawa, o kayo'y. Ito ang aking paraan ng sumbat. Mahal, baka hayaan na lang natin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamilyang Sheng. Kung sumabog ito, mapapahamak ka rin. Sige, kahit anong sabihin mo, mahal. Uminom ka ng tubig. Ikaw, bakit mo dumalo sa piging ng pamilya Sheng? Bakit papayagan ni Katulong Jing na maging napakamapangahas ka sa tirahan ng Sheng? Dahil, nakikita rin ni Katulong Jing ang iyong madrasta at ang kanyang anak na babae bilang hindi ka nais-nais, kaya hindi siya tumutol sa pagdidisiplina ko sa kanila. Tungkol naman sa kung bakit ako dumating. Ito ay dahil dati kang nakatakdang ikasal kay punong ehekutibo Sheng, nakatakdang ikasal. Nag-alala ako na baka magsisi ka at pakasalan mo siya muli. Kaya palihim akong sumunod sa iyo doon. Ako gugustuhin pang pakasalan siya muli. Gagawin mo ba? Narinig ko na si punong ehekutibo Sheng ay hindi gaya ng mga chismis, matanda at pangit, o walang awa. Sa halip, siya ay medyo gwapo at napakabait. Mayroon ka bang kaunting pagsisisi na hindi mo siya pinakasalan? Hindi. Hindi. Mukhang umaasa ka na mahulog ako sa iba. Wala kang nakikitang iba, at gusto mo akong hiwalayan, di ba? Ako. Hindi, paano ko magagawa? Paano yon mangyayari? Mahal lang kita, ng buong puso ko. Sinabi mong mahal mo ako. Hindi ba tayo nasa kontratang kasal? Sinabi lang niya na mahal niya ako.
Sa totoo lang. Ano ang problema? Ilang araw ang nakalipas. Nag-apply ako sa Wansheng Pharma para sa pharmaceutical R&D center posisyon bilang assistant. Pero tinanggihan ako sa interview. Wansheng Pharma. Mr. Sheng, Bilhin mo ang Wansheng. bilhin mo? Dati, ang Wansheng laging nakikiusap sa Shengshi para sa investment. Hindi mo ba sila lagi tinatanggihan? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ngayon, iba na. Ang asawa ko. Gustong magtrabaho sa Wansheng. Maayos. Asikasuhin ko na agad. Ano ang problema? Ano ang nangyari? Wansheng Pharma inimbita ako para sa interview. Talaga? Maganda ang panlasa nila. Hindi ba sila nauna tumanggi ng tahasan sa akin dati? Paano sa isang araw lang nagbago ang isip nila? Lahat ito'y obra maestra ng asawa mo? Dati, baka nagkamali sila. Kapag nakakuha ka ng magandang trabaho, ikaw naman ang sumuporta sa akin. Walang problema. Pasok. Kumusta? Ako si Lin Ruoking. Narito ako para sa interview para sa pharmaceutical R&D center posisyon bilang assistant. Ang Wansheng ba? Naging palengke. Paano ninyo pinapasok ang kahit sino? Wala ka nga bachelor's degree. Ito ay ang pinakamahusay na kumpanya ng pharma sa Haicheng. Lahat ay galing sa mga nangungunang paaralan. Ano ang kwalifikasyon mo para umupo rito? Peke lang. Huwag mong sayangin ang oras ko. Lumayas ka. Ang asawa ko may interview sa Wansheng ngayon. Puntahan mo at tingnan, para maiwasan ang anumang problema. Kamakailan, nakakaramdam ka ba ng bigat at pagkabagal? Ginaw at sensitibo sa lamig, at madalas na may ingay sa tainga. Anong sinabi mo? Buksan mo ang bibig mo. Ang balat mo ay walang kinang, madulas, ang mata mo ay walang sigla, tuyo ang bibig na may dilaw na patong. Ito ay mga senyales ng kakulangan ng kidney chi. Sa ngayon, malamang ay pananakit at kirot sa ibabang likod, ginaw, madalas na pag-ihi sa gabi, ingay sa tainga at pagiging makakalimutin. Tama, eksaktong mayroon akong mga sintomas na ito. Akala ko pagod lang. Hayaan mong magreseta ako ng gamot para sa iyo. Ikaw dapat magsimula ng paggamot sa lalong madaling panahon. Kung maghihintay ka hanggang sa magkaroon ka ng init sa 5 sentro, namumula ang pisngi at mabilis na tibok ng puso, huli na ang lahat. Ang galing talaga. Tingnan mo ang kutis na ito, at alam mo kung ano ang mali. Tiyak na sumasakit ang ulo mo sa loob ng maraming taon, di ba? Tiyak na uminom ka ng maraming gamot, pero hindi ito gumaling. Nakikita mo iyon sa mukha ko? Kung hindi ka tututol, pwede kitang bigyan ng masahe. Sige, halika rito. Kaninang umaga, sumakit at tuloy-tuloy ang sakit. Sa loob lang ng maikling panahon, mas bumuti na ang pakiramdam. Hindi ka panipaniwala. Ang galing. Hindi ko inaasahan na may napakabata, na may ganitong kakayahang medikal, at napakaalam sa medisina. Kailangan mong manatili. Narito na ang manager. Tiyak na kakausapin ko siya at sisiguraduhin na ikaw ay matatanggap. Anong klaseng henyo ang nagpasabik sa inyong lahat? Lin Xiaxia. Nagtataka ako kung sino iyon. Ito pala ang aking kapatid na pinalayas sa bahay. Kasama si Lolo, paghukay ka ng mga halamang gamot sa probinsya ng ilang araw, at pagkatapos ay naglakas loob ka pumunta sa Wansheng para sa isang panayam? Hindi lahat ay degree, kundi ang kakayahan. Supervisor, kahit na si Miss Lin, ay walang background mula sa prestihiyosong paaralan. Ang kanyang kasanayan sa medisina ay talagang pambihira. Siya ay isang tunay na talento. Tama. Ang isang taong may talento, kami, sa Wansheng. Ay talagang hindi dapat palampasin. Ako ang may huling salita. O ikaw ba ang nagdedesisyon? Isang simpleng parlor trick? Ay niloloko ka? Siya ay isang probinsyana, isang ligaw na bata, na halos walang pinag-aralan. Anong tunay na kasanayan kaya ang mayroon siya? Lin Ruoking, hindi ba dahil wala kang background mula sa prestihiyosong paaralan kaya ka tinanggihan? Paano ka pa nakakapunta sa panayam? Huwag mong sabihin sa akin gumamit ka ng ilang maruming paraan para akitin ang ilang leader at pumasok sa likod? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang iyong mga credentials sa akademya ay peke upang makapasok sa isang magandang kumpanya. Anong uri ng maruming paraan ang ginamit mo? Ikaw!
Dahil nandito ako, hindi ka makakapasok sa Wansheng. Hanggat nandito ako, hindi ka kailanman matatanggap ng Wansheng. Lumayas! Kahit ang isang tulad mo ay maaaring magpanggap na mayabang dito, ay nagpapakita kung gaano kasira ang lugar na ito. Ayoko na ring manatili dito. Mawala ka! Sino ang sinasabihan mong lumayas? Assistant Jing, pasensya na. Hindi ikaw ang kausap ko. Lin Ruoking talagang walang background mula sa prestihiyosong paaralan. Ngunit nag-aral siya sa ilalim ng isang himalang doktor sa nayon. Ang kanyang kasanayan sa medisina at pananaliksik sa parmasyutiko ay pambihira. Siya ay ganap na kwalipikado para sa sentro ng R.D. ng gamot posisyon bilang assistant. Ano sa tingin mo? Assistant Jing, natatakot ako na hindi ito angkop. Ito rin ang intensyon ni President Sheng. Kung gayon, ayos na. Mas mabuting kunin siya sa ilalim ko. Marami akong pagkakataon na guluhin ka. Tagay. Tagay para sa asawa ko na pumasa sa interview, mahal. Salamat. Magsisimula ka ng magtrabaho araw-araw, hindi ka naman masyadong magiging abala, di ba? Hindi na ako maiiwan sa bahay mag-isa, parang napapabayaan ako, di ba? May bagong trabaho ka na ngayon. Kung sa hinaharap, maging sobrang matagumpay ka, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Ang arte mo, paano ko? Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para suportahan ka. Hindi ko inaasahan na ang aking kapatid na babae sa ibang ina ay nasa Wansheng din at siya ang amo ko. Kahit na nakapasok ako sa kumpanyang lagi kong pinangarap na pasukin, ang mga araw na darating malamang hindi magiging madali. Espesyal na asistente Jing, ipaalam sa lahat, bibisitahin natin ang Wansheng para sa inspection bukas. Gusto kong makita kung sino ang mga has na mang-api sa asawa ko. Siya? Ha? Ang bagong presidente ng kumpanya darating para sa inspeksyon bukas. Lahat ng empleyado ay dapat dumating isang oras ng mas maaga. Ang nakakainis ng bagong presidente na ito. Ipinapahayag ito ng gabing-gabi, pinipilit ang lahat na gumising ng maaga. Wow. Talagang nakakainis. Binabati ko siya ng lahat sa group chat. Natatawa ako. Gusto mong makita? Sa tingin ko, hindi na lang. Teka, tingnan mo lang. Nakakatawa talaga. Sabihin mo sa akin, ang bagong presidente natin, sino ba talaga siya para bilhin ang buong kumpanya natin? Ang kanyang yaman ay dapat hindi bababa sa bilyon. Ang balitang narinig ko ay na ito ang pinakamayamang tao, si Presidente Sheng, na bumili ng ating kumpanya. Presidente Sheng. Ang bagong presidente ng ating kumpanya ay si Presidente Sheng. Hindi pwede. Ang kumpanya namin dati ay nagmamakaawa sa Sheng Group para sa investment. At maraming beses kaming tinanggihan ni President Sheng. Bakit ngayon, sila ang kusang bumili? Masyado ka bang walang ginagawa? Natapos mo na ba ang trabaho mo? Ikaw ang may kasalanan? Hindi nagtatrabaho ng mabuti at nagiging dahilan ng chismis dito. Wala akong sinabi. Ako ang amo mo. Kung sasabihin kong nagchichismis ka, iyon ang totoo. Dahil wala kang hiya na manatili sa kumpanya, kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Anong problema? Nagsisisi ka na ba sa pagpapakasal sa pulubi mong asawa? Alam mo rin na kung walang pera o kapangyarihan, mabubuli ka lang. Ngayon gusto mong makisipsip sa mga may kapangyarihan? Huwag mong isipin na dahil nakabit ka kay Assistant Jing, kaya mo nang gawin ang kahit anong gusto mo sa kumpanya. Dito, si President Huang pa rin ang nagdedesisyon. Kung nakabit man ako kay Assistant Jing, alam ko sa puso ko. Pero ikaw, katatapos lang naiwan ka ni President Qian, tapos nakipagrelasyon ka kay President Huang, na may asawa. Ano ang ipagmamalaki mo? Ano? Kaya naman pala. Hindi pa siya matagal sa kumpanya, pero supervisor na siya. Kaya siya ang kabit ni President Huang. Akala ko na noon pa nakahina-hinala sila. Madalas siyang gumagawa ng dahilan para manatili sa opisina ni President Huang, buong umaga nang hindi lumalabas. Walang hiya. Ikaw, Anong ginagawa mo kung hindi nagtatrabaho? Ikaw pala ang bago. Sa unang araw mo, nagsimula ka ng gulo. Ayaw mo ba ng trabahong ito? Pumasok ka nang hindi man lang nagtatanong at sinigawan mo ako. Masyadong halata, di ba? Mamaya, ang mga executive ng kumpanya ay makikipagkita sa bagong presidente. Ikaw, bumaba ka at bumili ng kape para sa lahat. Ngayon na, agad-agad. Ako, Magsalita ka pa at tanggal ka. sige, bibili ako. papakawalan mo lang siya ng ganoon kadali? Mahal, hintayin nating umalis si President Sheng. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo.
Mag-ingat ka. Huwag dapat malaman ng asawa ko. Huwag kang mag-alala. Diretso tayo sa VIP conference room. Si Madam ay assistant lang ngayon. Siguradong hindi siya kwalipikado sa pulong. Hindi niya dapat malaman. Tara na. Maupo po kayo. Si Mr. Huang ay darating na. Nakakainis ang boss namin. Sinaway niya ako ng walang dahilan. At binigyan ako ng trabaho na hindi naman nauugnay sa R.D. May kutob ako na ang amo mo ngayon ay malalagot. Makinig ka sa akin. Anong meron? Ang bagong CEO ay kararating lang sa VIP conference room. Ang gwapo niya talaga. Hindi dapat ako nagsalita ng masama tungkol sa kanya sa group chat kagabi. Isang gwapong CEO, na tulad niya matutuwa ako kung araw-araw siyang dumadalaw. Kahit gaano siya kagwapo, wala akong pakialam. At saka, mayroon bang mas gwapo pa sa asawa kong pulubi? Lin Ruking. Nakuha ko ang kape. Bakit hindi mo alam na dalhin ito sa bagong CEO? Ikaw na lang kung gusto mo. Naihanda ko na ang mga file na gusto ng bagong CEO. Pupunta ako doon sandali. Dalhin mo muna ang kape sa CEO. Alagaan mo siya. Huwag kang tamad. Naiintindihan mo ba? Mr. Huang, ang posisyon ko ay assistant sa departamento ng R.D. ng gamot, hindi tagakuha ng kape at tagapaghatid ng tubig. Lin Ruking, ikaw ba ang amo o ako ang amo? May bisa ba ang salita ko o wala? Unang araw mo pa lang, sumusuway ka na sa amo mo. Sabi ko sa'yo, kaya mong magtrabaho, manatili ka. Kung hindi, umalis ka na. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita at suportahan ka. Yung Mr. Huang, yung matabang baboy na iyon, pareho lang sila ni Lin Xiaxia. Ang alam lang nila ay magsipsip sa mga amo para umangat. Sigurado ako na ang bagong CEO ay hindi mas mabuti. Kumusta ang asawa mo? Mas masaya na ba siya? Ngayon lalo akong nalungkot. Pinabili lang ako ng kape, ngayon pinipilit akong dalhin ito sa silid pulungan at magsipsip sa amo. Sino ba ang may ganang utusan ng asawa ko para magsipsip? Assistant Jing. Imbestigahan mo. Alamin mo kung sino iyon. Opo, sir. Anong malaking amo ang mayroon ng Winsome? Ang silid pulungan. Baka yung malaking amo na binanggit ng misis ay ikaw, amo? Ako? Sabi lang ng misis, pupunta siya sa silid pulungan. Bilis, hanapan mo ako ng lugar para magtago. Tulak. Mahal, anong ginagawa mo rito? Akala ko nandito na ang bagong presidente. Huwag mo sabihing ikaw ang bagong presidente. Paano ako magiging? Kanina, hindi ko ba sinabi na gusto kong maging independyente? Kaya lumabas ako at nakahanap ng trabaho. Ang bagong trabahong ito ay para sa bagong presidente. Bilang driver. Tama. Siya ang driver ni Presidente Sheng. Nandito rin si Special Assistant Jing. Hindi ba siya ang assistant ni Presidente Sheng? Maaaring si Presidente Sheng ay nakuha na ang ating kumpanya. Tama? Saan naman si Presidente Sheng? Hindi pa ba siya dumarating? Isang maliit na kumpanya na nagkakahalaga ng 10 bilyon, hindi katumbas ng personal na pagbisita ni Presidente Sheng. Pinadala niya ako upang asikasuhin ito. Special Assistant Jing.
Presidente Sheng, pasensya na at napatagal kayo. Ang pagdating nyo sa One Sheng talagang pinararangalan kami. Ito ang aming pinakamalaking karangalan. Mali po kayo ng tao, Presidente Huang. Hindi ako. Presidente Sheng, sobra naman kayong mapagpakumbaba. Nasa Shengshi Group ako headquarters dati. Nakita ko kayo mula sa malayo. Ang aura na iyon, ang presensyang iyon, talagang kayo iyon. Presidente Huang, sigurado ba kayo na ang asawa ko ay si Presidente Sheng? Si Presidente Sheng, ang asawa mo? Sino ka ba talaga? Tapos na. Hindi na ito may tatago. Kailangan kong sabihin ang totoo. Sa totoo lang, ako ay. President Sheng? Ha? Siya? Isang pulubing? Mahirap lang siya. Ano? Nagkunwari kang si President Sheng at totoo bang na-enjoy mo yan? Hindi ka kilala ng iba, pero ako, kilala kita. Ano? Ngayon nagpapanggap ka na namang President Sheng para suportahan ang asawa mo? Sa tingin mo ba tanga ako? 2 beses mo akong niloko? Alam mo kung sino ako? Ang dukha ay dukha. Kahit magsuot ka ng mamahaling terno, hindi nito matatakpan ang baho ng kahirapan sa iyo. Tumahimik ka. Bakit mo ako sinaktan? Baliw na babae. Alam mo ba kung sino siya? Wala lang siyang isang mahirap na nagpapanggap na President Sheng. Huwag kang magpaloko sa kanya. Tumahimik ka. Sa tingin mo hindi ko alam kung sino siya. Mga guwardiya. Dalhin ninyo itong baliw na babae palayo. Bitawan mo ako! Hindi siya kahit sinong President Sheng. Isang maruming pulubi lang siya. Lahat kayo ay niloko niya. Kaladkarin ninyo siya palayo. Muntik nang masira ng babaeng iyon ang aking malaking plano. President Sheng, huwag kang makinig sa baliw na babaeng iyon. Sisibakin ko siya agad. President Huang. Talagang napagkamalan mo ako sa ibang tao. Super lang ako ni President Sheng. Sobrang galang mo sa super ni President Sheng. Nakikita ko. Pagbalik ko, siguradong sasabihin ko kay President Sheng. Titiyakin niya na ikaw ay aakyat sa tuktok. Naiintindihan. Ha ha ha. Napagkamalan lang ako kanina. Ang asawa mo may magandang presensya lang. Pero kapag tiningnan ng mabuti, wala siyang kahawig kay President Sheng. Ayos lang. Maaari ka nang umalis. Makikipag-usap ako kay Assistant Jing tungkol sa trabaho. Oh. Balita ko may isang tao sa kumpanya ay nang-aapi sa asawa ko. Lin Ruo King, ano ang ginawa mo sa likod ko? Anong mga pakana ang ginamit mo para hiyain ako? Ang nanakit sa iyo ay si Amo Huang. Hindi ba dapat siya ang tanungin mo? Hindi ba siya ang kerida ni Amo Huang? Bakit siya sinaktan ni Amo Huang? Nawalan ba siya ng pabor? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ikaw pala! Ikaw talaga! Inakit mo ang lalaking iyon na si Huang at pinapunta mo siya para saktan ako. Wala akong interes sa matandang iyon na mamantika. Hindi ako tulad mo, nagagawin ang lahat para umangat, aakitin ang kahit sinong bastos na lalaki. Lulunin ang kahit ano. Ikaw! Ano ba yung ingay na yan? Amo Huang, ito ang taong ito. Pinagsalitaan niya tayo ng masama at sinaktan niya ako. Kailangan mong ipagtanggol ako. Lin Xiaxia, nagsagawa ako ng investigasyon. Peke ang diploma mo. Talagang hindi kwalipikado sa posisyong tagapamahala. Sibak ka. Lumabas ka na ngayon. Si Lin Ruo King ay mahusay. Siya ang papalit bilang tagapamahala kaagad. Palakpakan natin. Ikaw, Huang, baliw ka ba? Ikaw talaga. Inakit mo ang lalaking ito na si Huang. Kayo dalawa nagsabuatan kayo para siraan ako. Tumahimik ka. Ikaw ang umakit sa akin. Tigilan mo na ang paninirang puri. Huang, baliw ka talaga, diba? Tingnan mo ang sarili mo, kung ano ka talaga. Ako ang umakyat sa iyo? Kung hindi mo sinabi na kung makikipagrelasyon ako sa iyo, i-promote mo ako, makikipagrelasyon ba ako sa iyo? Nasusuka ako sa nakikita ko sa iyo. Peke kong diploma? Yang pekeng diploma na iyan, hindi ba ikaw ang may ideya na gawin iyon? Ikaw. Walang kwenta ang sinasabi mo. Kung may lakas ng loob kang sibakin ako, sige, ibubunyag ko ang pagnanakaw mo ng pondo ng kumpanya. Isasalaysay ko lahat. Ipapakita ko sa asawa mo ang bawat hotel record kung paano mo ako inakit. Isusumbong ko lahat sa misis mo. Sisiraan ko ang reputasyon mo. Babae, papatayin kita. Alice. Tama na. Tigilan nyo na. Pareho kayo.
Dahil pareho kayo ay may maruming record, walang isa sa inyo ang karapat-dapat na manatili sa kumpanya. Sabi ni Mr. Sheng, pareho kayo lumayas kayong sabay. Huwag kang maglakas loob! Kung sisantehin mo ako, hihirapan ka rin. Executive Jing, pakiusap tulungan mo akong hilingin kay Mr. Sheng na magpakita ng awa. Sinisiraan ako ng taong ito. Kailangan mong linisin ang pangalan ko. Sabi ni Mr. Sheng, kusa kang aalis at mawawala lahat ng utang. Kung hindi, pumunta ka sa Enforcement Bureau para magsabi ng iyong kaso. Mga guwardiya, itapon ninyo ang dalawa sa labas dito. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Mahal, ang galing mo. Kinakwenta mo lang na si Amo Huang ay magkakaproblema at ayon na si Baksha. Mrs., na-promote ka. Huwag kang iwan ang iyong asawang matanda, alam mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang swerte ko. Ayaw kitang bitawan. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang mang-aapi sa'yo. Tigil mo na ang pag-iyak. Ngayong nangyari na ito, ano pa ang gagawin sa pag-iyak? Ano ang suhestiyon mo? Naalis ako sa kumpanya. Yung matandang lalaki hindi na ako tutulungan. Paano natin siya haharapin? May ideya ako. Pumunta sa probinsya at dalhin ang lolo ni Lin Ruoking rito. Kung sasabihin ko ito sa iyo, huwag kang masyadong magalit. Sinusubukan ko lang tumulong. Inihahatid siya mula sa probinsya para pakasalan si Master Shengda at maging mayamang ginang. Ngunit sa halip, sinira niya ang kasunduan na inayos mo para sa kanya at nagpakasal sa isang pulubi. Lolo, sinabi ni Lin Ruoking na mas gugustuhin pa niyang pakasalan ang isang pulubi kaysa pakasalan ang lalaking pinili mo para sa kanya. Ito ay halos sumasampal sa iyo sa mukha. Tama, tama. Tawagan si Lin Ruoking ngayon na. Sabihin sa kanya na dalhin ang pulubi niyang asawa at pumunta dito para magpaliwanag. Nagpaplano akong maghintay ng kaunti bago bumalik para magpaliwanag kay Lolo tungkol sa aming kasal. Hindi ko inaasahan na bigla siyang lilitaw. Kaming dalawa ay kasal na ng ilang panahon na. Oras na upang makilala ang mga nakatatanda at bigyan sila ng paliwanag. Nandito na tayo. Nandito si Presidente Sheng. Lumabas kayo at batiin siya. Paano pinili ng iyong madrasta ang ganitong mamahaling hotel? Bakit kailangan nilang pumili ng hotel na pag-aari ng Sheng Group? Hindi natin pwedeng mabunyag ang sikreto. Maligayang pagdating, CEO Sheng. Huwag lang mag-assume dahil driver ako na nandito si CEO Sheng. Ngayon nagdadala lang ako ng pamilya ko para kumain ng hapunan. So hindi darating si CEO Sheng? Bakit itong kaguluhan? Lahat bumalik sa trabaho. Hindi ba yun si CEO Sheng? Bakit sinabi ng tagapamahala na hindi siya yun? Oo, siya talaga yan. Tayo dapat pumasok na rin. Ito ay isang marangyang hotel. Kailangan nakapormal na damit para pumasok. Nakadamit ng simple, hindi mo kaya ang bayad. Umalis ka dito. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba kami? Nandito kami ngayon, bilang mga bisita. May nag-imbita sa amin. Pinili ko ng sadya itong marangyang hotel. Para ang asawa ni Lin Ruoking na pulubi ay kailangang magbayad. Para mapahiya siya. Kayo mga mahihirap na taga-probinsya, sino kaya mag-iimbita sa inyo sa hapunan? Umalis kayo, ngayon din. Umalis na kayo. Lolo, Ruoking, nandito ka. Ang mga security guard na ito ay hindi kami pinapapasok. Kailan pa nagju-judge ang hotel ng mga bisita? Sa kanilang itsura. Sibak ka. Driver ka lang. Bakit ka nagkakaganyan? Ikaw, umalis ka dito ngayon din. Pasensya na kayo. Lahat, kasalanan ito ng aming hotel pagkakamali. Tuloy kayo. siya ang asawa ko. Ang manugang mo. Wala siyang iba kundi isang pulubi. Sabihin mo sa akin kung bakit ang tagapamahala ng hotel ginagalang niya kami ng sobra at inanyayahan kaming pumasok. Lolo, ako ngayon ay driver ni CEO Sheng.
Ginamit ko lang ang kapangyarihan niya. Ang tagapamahala ay nagpapakita lang ng respeto kay punong ehekutibong opisyal Sheng. CEO Sheng, hindi ba siya ang pinakamayamang tao na dapat pakasalan ng apo ko? Anong karapatan mong pakasalan ang apo ko? Ang apo ko ay dapat na ikakasal sa pinakamayamang lalaki. Si Presidente Sheng, isang pulubing katulad mo. Kahit maging driver ka, malayo ka pa rin kay Presidente Sheng. Lolo, ako mismo ay ayaw pakasalan si Presidente Sheng. Pinilit kong pakasalan ang asawa ko. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Masakit. Lolo, alam ko na si Ruo King ay nagpakasal sa akin. Bilang isang kalasad. Pero talagang gusto ko si Ruo King. Aalagaan ko siya ng mabuti. Madaling sabihin. Isang bangkarote, mahirap na driver. Ano ang maibibigay mo kay Ruo King? Tama nga. Noong pinakasalan mo si Ruo King, magkano ang bigay kaya mo? Wala akong hiningi. Sabihin mo na lang na wala kang ibinigay. Sa tingin ko, ang asawa mong ito ay hindi tapat. Noong ikinasal ang anak ko, nakuha namin 80,000 dolyar na bigay kaya. Noong ikinasal ang anak ko, ang manugang ay nagbigay ng 2 baboy at nagtayo ng bagong bahay na tile. Ang paghahambing ay nakakasakit. Ang asawa ni Ruo King na ito, kahit gusto niyang magbigay, wala siyang pera. Manugang, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Wala akong buwan ng sahod, paano ko malalaman kung magkano ang sasabihin? Tingnan mo siya, hindi lalampas ng 5,000. Ang manugang ko ay kumikita ng 60,000 sa isang taon. Ang daming pera na iyon, isang mahirap na driver na katulad mo ay malamang hindi pa nakita. 60,000 ay halaga lang ng isang tanghalian. Mahal kong mga nakatatanda. Ang bigay kaya ay talagang kasalanan ko. Babawi ako kay Ruo King sa ibang pagkakataon. Ang aking sahod, lahat ng ito, ibibigay ko sa kanya. Mangyaring mapanatag kayo, mga nakatatanda. Mayaman man ako o mahirap, lahat ng meron ako ay pag-aari ni Ruo King. Kahit sino ay pwedeng magsalita ng matatamis. Dahil lang siya ay bangkarote, kaya siya nagsasabi ng ganyan. Kung siya talaga si Presidente Sheng na nagkakahalaga ng 100 bilyon, ibibigay ba niya lahat kay Ruo King? Siyempre kaya ko. Ay, tigilan mo na. Tigilan mo na ang pagyayabang ha. Sino ang maniniwala sa'yo? Kung magkano ang pera ng asawa ko, at kung kanino namin ito ibibigay, ay walang pakialam ng iba. Lolo. Mga nakatatanda, bumili ako ng mga regalo, sana huwag ninyong maliitin ang mga ito. Bakit ka bumili ng napakaraming bagay? Hindi mo kailangang gumastos ng marami. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito mahal. Buti na lang pinalitan ko ang mga luxury brand na bag ng ordinaryo, kung hindi, mahuhuli nila. Ano itong basura? Wala man lang maayos na packaging. Tama, itong mga mumurahing bagay, klaro namang walang logo, mura. Saan kaya nakuha ang mga ito para lokohin tayo? Lolo, at mga nakatatanda, ang packaging ay simple lang, ngunit ang mga regalo ay pinili ng maingat. Pakiusap, buksan ninyo. Masyado ninyong magugustuhan. Ano ang tinitingnan mo? Pagdadala ng murang bagay ay insulto sa amin. Kunin mo ang walang kwentang bagay at lumabas ka. Anong basura para lokohin kami? Hindi ka panipaniwala. Lumabas ka. Lumabas ka ngayon. Wala pang, nangahas na hiyain si President Sheng, nang ganoon. Tama. Noong huli siyang kumain dito, may lasing aksidenteng nakatapak sa sapatos niya. Hinila niya siya palabas at muntik nang mamatay sa pagkakabugbog. Ang matandang iyon ay malas. Lolo, sobra na iyan. Ito ay mabuting kalooban ng aking asawa, pagkatapos ng lahat. Paano mo? Huwag kang magagalit kay Lolo dahil sa maliit na bagay. Dahil si Lolo at ang mga nakatatanda ay hindi gusto ang aking mga regalo, bibili ako ng mas magaganda sa susunod. Ito ba, ang Sheng na kilala ko? Akala ko may dugo. Pero maayos naman ang init ng ulo mo. Pero ang apo ko ay isa ng dalubhasang doktor. At ngayon, siya ay ng Haicheng Pharma, ang pinuno ng RD. Aakyat pa siya sa lalong madaling panahon. Ikaw ay driver pa lang. Hindi ka karapat-dapat sa apo ko. Ang manugang ko ay may tindahan ng karne sa bayan, nagbebenta ng ilang baboy araw-araw. Ang manugang ko ay kapitang seguridad sa hotel na ito. Pinamamahalaan niya mahigit 10 tao. Ang hotel na ito ay pag-aari ng pinakamayamang tao. Dapat kang magsumikap
magpakitang gila sa manugang ko. Baka sa ganoon, makuha ka niya ng trabahong pinuno ng security squad. Salamat, tita. Wala ka ng pag-asa. Kaya ano ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya? Ang nanay ko, matagal na siyang hindi nagtatrabaho sa mahabang panahon. Siya lang ay lumilipad-lipad sa mundo para mamili, cruises, auctions, masaya, Hindi nagtatrabaho, kaya siya na-lay off? na layoff. Medyo. Sa alinmang paraan, hindi siya nagtatrabaho. Tapos na ang usapan? Tingnan mo ito, isang nanay na na-lay off. At ang pamilya ay napakahirap. Hindi nakakapagtaka ang asawa ni Lin Ruoking. Ay namamalimos. Tama ba? Ibig sabihin, wala man lang siyang social security, kaya siya ay pabigat sa mga anak. Isang pabigat na asawa at isang nanay na na-lay off. Mahirap ang buhay ni Ruoking. Kaya ang nanay mo, ano ang ginawa niya bago na layoff? Ang trabaho niya. Sa unang araw niya sa trabaho, major shareholder na siya. Araw-araw, nakaupo lang siya sa opisina ng chairman, nanonood ng palabas, naglalaro. Ang trabaho niya walang kasanayan. Kaya siya ay tagalinis ng kalye? Ang trabahong iyon, talagang walang kailangang kasanayan. Oh, sige na! Isang biyenang tagalinis ng kalye at isang asawang pulubi. Lin Ruoking, tingnan mo ang kalagayan mo. Ang ginang ay pupunta na naman sa ibang bansa para magwaldas ng pera. Oh, mamimili lang naman. Sa ibang bansa, mula sa isang top collector, binili ko itong vintage dress at isang kwintas na suot ng prinsesa. Ano sa tingin mo? Tara na. Mauna ka na. Anak, kumain ka na. Bakit hindi mo ako tinawag? Nanay, Hoy, kamusta ka? Ikaw siguro ang biyenan. Bienan? Kaya ikaw ay... Tingnan mo itong mayamang babae. Ang suot at mga gamit niya, parang napakayaman niya. Hindi tulad ng asawa ni Ruoking na ang nanay ay nagwawalis. Walis. Kalsada. Nakuha ko. Nandito siya para sa pulubing anak niya para ipagtanggol. Kaya siya nagbihis ng sobrang ayos. Sigurado ako na ang tag sa damit niya hindi pa natatanggal. Ibabalik niya yan mamaya. Ano bang ginagawa mo? Ito ay vintage na damit. Nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung masira mo, kaya mo bang bayaran? Lin Ruoking, tingnan mo ang biyenan mo. Nagsisinungaling siya nang hindi namumula. Isang pulubi at tagalinis ng kalye at akala niya may karapatan siyang magsuot ng mamahaling vintage na damit. Sa panaginip lang. Oo, tama. Buong pamilya ay nagdedeliryo. Yung anak niya nagsusuot lang ng suit at akala siya na ang pinakamayaman. Ang nanay niya umuupa ng damit at akala siya ay milyonaryo. Lin Ruoking, buong pamilya mo ay puro drama. Ruoking, magpapakasal ka sa isang anong klaseng pamilya? Anong puro drama? Nagpapanggap na pinakamayaman? Ang anak ko ang pinakamayaman? nanay, Tama na. Isang mayabang na sinungaling na ina, kaya naman pinalaki niya ang isang walang kwentang anak. Mula ngayon, magpapakasal sa ganitong pamilya, magkakaroon ka pa ba ng magandang araw? Ang kasal mo ngayon ay dapat mauwi sa diborsyo. Tara, sumama sa akin. Lolo, talagang nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang asawa ko, kahit mahirap, masipag siya. At mabait naman siya sa akin. Si Lin Shak siya lang at ang nanay niya ang gumagawa ng gulo. Sino ang gumagawa ng gulo? Halata naman na ang pulubi mong asawa ay walang ambisyon, di ba? Tama, hiwalayan mo na. Huwag mo nang pagalitin si Lolo. Diborsyo. Mahal? Anak, ito. lolo. Tungkol sa nangyari ngayon, kulang ako sa pag-iisip. Nagalit ako sa inyo at sa mga nakatatanda. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Patawad. Si Sheng Yunting ba ito? Talagang humihingi siya ng tawad? Ang dati kong anak na walang pakialam at walang awa, kailan siya naging mapagpakumbaba? Ang aking ina. Natatakot lang siya sa kahirapan. Natatakot siya na ang anak niya ay hamakin. Kaya bumili siya ng ilang pekeng alahas, pekeng damit. Ngayon ang araw ng pakikipagkita sa mga biyenan, isang magandang araw. Kaya, ma, gusto lang niyang bigyan ang anak niya ng mukha. Mahirap ako. Bumibili ako ng peke. Anak, okay ka lang?
Bilyonaryo ako. Ako. Ma, alam ko, natatakot ka na hamakin ako. Pero ang pamilya ng asawa mo ay hindi ganoon. Sa harap ng pamilya ng asawa ko, nagpapanggap akong mahirap. Pakiusap, huwag mong ibunyag ang sikreto ko. Ipapaliwanag ko mamaya. Mahal ko? Manugang. Ito, hindi ba ito ang babaeng napangasawa mo? Yang taga-probinsya? Pinakita ko sa iyo ang litrato niya noon, hindi mo tiningnan, kaya pinakasalan mo siya. Meron akong kontrata ng kasal sa asawa ko. Ha? Meron akong kontrata ng kasal. Hindi ba kay CEO Sheng? Oh. Kaya ang asawa ko ay si CEO Sheng. Hindi. Sabi ng nanay ko na ikaw at si Mr. Sheng ay engaged dati. Wala akong kinalaman doon. Wala kaming kinalaman kay Mr. Sheng. Huwag mong lagi banggitin si Mr. Sheng. Oh. Kaya ang anak ko itinatago ang kanyang pagkatao sa kanyang asawa. Mabuting bata. Tama? Oo. Nag-uusap lang kami tungkol sa kung paano si Mr. Sheng, ang aking anak, dumating at pinakasalan ang kasintahan ni Mr. Sheng. Iyan ay isang biyayang minsan lang sa buhay. Tama ba, anak? Ganoon pala? Kung hindi nakialam ang anak mo, sana ay matagal na tayong sumabit sa palda ng pamilya Sheng at naging sikat. Eksakto. Pero ngayon, siya ay nakatali sa kanya. Itong walang kwentang talunan. Walang pera, walang estado. Hindi makatulong sa pamilya kahit kaunti. Isang pogi na walang kwenta. Ang anak ko ay gwapo at may talento. Isang binatang may pag-asa. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Ang anak mo, walang pera, walang kwentang tao. Ang tawagin siyang walang kwenta ay magalang pa. Paanong sinaktan mo ako? Iyan para sa'yo. Tigilan na ang away. Ito ay isang kwintas na isinuot ng isang prinsesa. Nagkakahalaga ito ng 300 milyon. Babayaran mo ito. Isang pekeng mura. 300 milyon? Sino ang niloloko mo? Ikaw ay walang iba kundi isang basurang kriminal. Ako, tatawag ako ng pulis, ngayon din. Sige, tawagan mo sila. Ikaw matandang manloloko. Tingnan natin kung sino ang huhulihin ng pulis. Tigilan na ang pagtatalo. Kung tatawag tayo ng pulis, malalantad ang aking pagkatao. Hindi. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Tawagan mo ang pulis, kung ganon. Bakit hindi mo sila tawagan? Hindi mo kaya? May kasalanan ka. Maliwanag na peke ito, at gusto mo ng 300 milyon mula sa akin? Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Ako ang may kasalanan? Ako ay isang matandang mandaraya? Itong isa ay isang mababang uri na peke, okay lang. Tingnan mo ang iyong anak. Inamin niya na peke ito. At nandito ka pa, anong pinagkukunwari mo? Para magpanggap na mahirap, pinainom mo ako ng mapait na tableta ng tahimik. Ikaw, sinusubukan mo ba akong patayin? Nanay, ito ay para sa ikabubuti ng iyong anak. Kung malaman ng asawa ko na nagsinungaling ako sa kanya, paano kung iwan niya ako? At paano ko ipapaliwanag kay Lolo, hindi mo ba gusto ang mga apo? Paano ang kuwintas ko? Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Ngayon lang. Ang subasta bukas ay may maraming bihirang sinaunang alahas, 300 milyon lang ito. Mga bagay na nagkakahalaga ng 30 bilyon bumili ka ng kahit anong gusto mo. Basta gusto mo. Siya. Tama na muna iyan. Sang-ayon. Ang kuwintas na ito ay sinira ng aking madrasta. Hayaan mong bayaran kita. Hindi na kailangan. Peke lang na mababang uri. Nanay, hindi angkop ang okasyon ngayon. Sa ibang araw, kami ni Ruoking ay dadalaw sa iyo ng formal. Walang katwiran. Babalik ako agad. Tingnan. Sabihin mo sa akin, sapat na bang mahirap ang asawa, pero mayroon pa siyang isang pabago-bagong biyanan? Kailangan nating ay pa-divorce si Ruo King. Sa tingin ko rin, tiyak na tapos na ang kasal. Lolo, hindi mo ba nakikita? Sa simula pa lang, sinalin siya at ang kanyang ina nagdudulot ng gulo. Ang matandang lalaki na kasama ni Lin siya ay iniwan siya, kaya hinihimok kanya na sirain ang aking kasal. Talagang hindi ako makikipaghiwalay sa aking asawa. Hindi ito nakadepende sa'yo. Pinili ko na isang bagong asawa para sa'yo, mas mayaman at mas prestihiyoso kaysa sa pulubing ito. Ito ay isang pamilya ng medisina.
Binatang Xiao ng pamilyang Xiao. Isa ring napakayamang pamilya. Kung pakakasalan mo siya, mas magiging maluwalhati pa kaysa pakasalan ang pulubing ito. Ang pamilyang Xiao ng medisina? Hindi ko pa narinig yan. Ang tinatawag na mayamang pamilya na ito. Lolo, niloloko ka ba? Pagbati, mga minamahal kong nakatatanda. Ilan itong mga regalo na inihanda ko? Huwag kayong mahiya. Naku! Diyos ko! Hermes ito! Hindi mo ito mabibili kahit gamit ang pera limited edition ito. Hoy, tingnan mo yan. Yang malaking logo, malinaw na malaking tatak. Tama. Tingnan mo lang ang packaging, alam mong hindi mura yan. Hindi tulad kay Ruoking na mahirap na asawa, ano ba ang ibinigay niya? Yan ang tinatawag na regalo. Gusto ko nang pakasalan ang mayamang binatang ito mismo. Ang lolo ay napaka-unfair. Isang mayamang asawang tulad nito ay ibinibigay lang kay Lin Ruoking. Yung probinsyana? Karapat-dapat ba siya? Ako ay laging sanay gumastos nang walang pakialam. Ang aking pamilya ay talagang mayaman, kaya gusto ko ng mga magara, mamahaling bagay. Hindi tulad ni Mr. Sheng, bagaman mahirap, siya ay matipid. Maging ang mga regalo na ibinibigay niya sa mga nakatatanda ay napakasimple. Oo nga, isang lalaking sanay sa mahirap na buhay. Mukha kang bata pero talagang puno ka ng kalokohan. Ikaw. Tungkol sa tsaa, mayroon akong magandang Longjing tea para sa mga nakatatanda. Walang espesyal, ilang daang libo lang kada onsa, yun lang, Ves. Isang kahon na ganito kalaki tiyak na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung gusto ninyo ng mga tiyuhin, magdadala ako ng 2 pang kahon para maiuwi ninyo. Mahusay, mahusay. Oh, binatang Xiao, napakabait mo naman. Tingnan mo ang sarili mo, napakagwapo at talentado. Ruoqing, ano pa ba ang gusto mo? Papayagan ko pa ang sarili kong anak na babae makipaghiwalay para pakasalan si binatang Xiao. Si Binatang Xiao ay hindi lang mayaman, kundi galing din sa pamilyang medisina. Si Ruoking ay apo ko, ang himalang doktor ng baryo. Kasama si Binatang Xiao, sila ay perpektong magkapareha. Hindi tulad ng pulubing ito. Anong pagkakatulad ang magkakaroon si Ruoking sa kanya? Tama na. Lolo, lumampas ka na. Anong problema mo? Mula bata pa ako, ang lolo na nagpalaki sa akin, paano siya naging mapagmataas? Hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa aking asawa. Lolo, just iwan mo na ang ideyang yan. Tumigil ka diyan. Ikaw na walang utang na loob. Hindi mo ba naiintindihan ang aking mabubuting intensyon? Ruoking, okay ka lang? Sa tingin ko hindi ako makakita. Bilisan mo. Tulungan mo siyang tumayo. Ganoon ba kaseryoso? Naku, Ang paningin ni Ruoking ay laging maayos. Paano siya biglang nabulag? Si Ruoking ay maayos naman sa probinsya dati. Noong nakasama niya ang pulubing ito, saka humina ang kanyang kalusugan. Malinaw, hindi niya inalagaan ng mabuti. Lolo, kumusta ang kalusugan ni Ruoking? Kumusta siya? Hey, Ang mga mata ni Ruoking ay may internal na pinsala, wala talagang gamot, kailangan lang ng cornea transplant, at kailangan itong gawin agad. Kahit kalahating araw lang, kung hindi, kahit mag-transplant, wala ring silbi. Tatawagan ko na ang ospital. Tawagan ang ospital. Wala ring silbi. Sa ganoong kaikling panahon, saan tayo hahanap ng angkop na kornea? Dahil ang pulubing ito ay hindi inalagaan ng mabuti si Ruoking, hayaan nating mag-donate ng kanyang mga kornea. Eksakto! Isang walang kwentang tao na walang pera o estado, ang pag-donate ng kanyang mga cornea ay ang pinakamagandang paggamit sa mga ito. handa ka ba na i-donate ang iyong mga kornea kay Ruoking? Hindi. Hindi ko kaya na kunin ang iyong mga mata. Para matiyak na hindi ka magbabawi, kailangan mong pumirma ng isang voluntaryong kornea donasyon consent form. Lolo, Kaya kong pumirma. Lolo, anong ginagawa mo? Mahal, ayaw ko ng iyong mga kornea. Kung ibibigay mo ang mga ito sa akin, hindi ka na muling makakakita. Kasal lang tayo sa kontrata. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng sobra para sa akin. Asawa, hindi ako nagpapanggap na maging mabuting asawa sa harap ni Lolo. Alam ko,
Tingin mo lang sa akin ay kontratang asawa, pero mula pa sa simula, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Kahit mabulag ako, ikaw na ang aking mata, di ba? Dahil ikaw ay malapit ng mabulag, mas lalo ka pang hindi karapat-dapat para sa aking Ruoking. Sana hindi mo na siya panghawakan pa. Pirmahan mo ang divorce papers din. Kahit nakasinungalingan ang kahirapan ko, mabubulag ako sa lalong madaling panahon, at hindi ko kayang gugulin ang buong buhay ko na maging pabigat kay Ruoking. Ang diborsyo ay malamang na pinakamagandang opsyon. Pumapayag ako sa diborsyo. Pirmahan mo. Hindi. Huwag pumirma. Ayaw ko ng iyong mga kornea. At hindi rin ako papayag sa diborsyo. Mahal, kahit na sinimulan ko ito sa iyo upang takasan ang isang arranged marriage, isang kontratang kasal. Matagal na tayong magkasama, at talagang pakiramdam ko na ang pagkakaroon sa iyo sa tabi ko ay nagpasaya sa akin, tunay na masaya. Ayaw kitang iwan, at hindi ko kayang kunin ang iyong mga mata. Marinig ko iyan mula sa iyo. Ano mang gagawin ko ng kusang loob. Hindi, bitawan mo ako. Hindi. Mahal. Huwag, nakikiusap ako sa iyo. Mahal. Huwag gumalaw. Pirmahan mo agad. Ha 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 ha. Itong si Lin Ruoking, pinaalis niya ako sa trabaho, at iyong matandang si President Huang, iniwan ako. Pero ngayon tayo, gamit ang kamay ni Lolo, sinira ang kanyang kasal, nakakatagpo ng kasiyahan. Pagdating ng panahon, sa panahon ng operasyon, mamamanipula natin ang mga bagay, kaya kahit pagkatapos ng cornea transplant, si Lin Ruoking ay mananatiling bulag. Si Master Xiao ay hindi kailanman magpapakasal sa isang babaeng bulag. Kung gayon, ang posisyon ng batang may bahay ng pamilya Xiao ay magiging iyo. Lolo, ikaw. Lolo, bakit mo pinunit? Ibig sabihin ba nito hindi mo nagagamutin ang mata ni Ruoking? Hayaan mo na lang siya mabulag habang buhay? Naiintindihan ko. Tiyak na si Lolo, dahil pinrotektahan niya ang pulubing yon, at sinalungat ka, Lolo ngayon. Si Lolo ay sumuko na sa kanya. Ayos lang yun. Hayaan mo na lang siya mabulag magpakailanman. Kapag naisip ko ang hinaharap, hindi na kayang salungatin tayo. Napapasaya ako ng sobra. Mahal. Nakakita na ako. Talaga? Umhong. Gumaling na ang mga mata mo? Umhong. Ang mga mata ni Ruoking ay hindi naging problema. Lahat ng nangyari kanina ay para lang subukan ka kung tunay mo bang mahal ang apo ko, kung siya ay karapat-dapat na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa iyo. Ano? Pagsubok. Sa totoo lang, mula pa sa simula, hindi ko intensyon na pilitin si Ruoking na tuparin ang kasunduan sa kasal kay Presidente Sheng. Gusto ko lang na si Ruoking ay magpakasal sa isang lalaki na tunay na magaling sa kanya. Kaya mula sa sandaling nagkita tayo, sadyang nagpakita ako ng hindi pagsang-ayon na tingin sa iyo. Upang makita ang iyong pagtitiis sa pamilya ni Ruoking. Sadyang binigyan kita ng iba't ibang mapang-uyam na hamon para rin makita kung gaano kalayo ang iyong gagawin para kay Ruoking hanggang saan. Lolo, kaya pumasa ba ako? Lubos akong nasisiyahan. Ngayon, ipinapahayag ko ikaw ay aking ganap na aprobadong manugang na apo. Kahit mayaman ka man o mahirap pulubi o driver. Hindi papayag ang pamilya Lin na sinuman ay tumutol. Kaya kami ay tumatakbo ng parang baliw buong araw para lang hayaan na may ibang magnakaw ng eksena. Lin Ruoking. Salamat, Lolo. Kita mo, sinabi ko sa'yo, ang lolo na nag-alaga sa akin, mula noong bata ako hindi kailanman magiging isang mayabang na pera lang ang iniisip. Pero binigyan ko lang ng hirap ang aking manugang na lalaki. Huwag mong ipagtanim sa akin, okay? Wala, hindi naman. Lolo, kung hindi dahil sa pagsubok mong ito, hindi ko sana napagtanto
Na si Ruoking ay nagmamalasakit sa akin ng ganoon. Sino ang nagsabing mahalaga ka? Hahaha. Narinig nating lahat iyan. Lolo, tumigil ka. Sa halip, ginawa mo silang mas lalong nagmamahalan at lumakas ang kanilang ugnayan. Lolo, kung iyon ay isang pagsubok lang, sino itong binatang ito na ito? Tatay, dahil hindi mo intensyon na hiwalayan si Ruoking, kung gayon, dapat na sa loob ng pamilya na lang ito. Dapat mong hayaan si Mr. Xiao para sa ating shaksya. Lolo, ang pagkakampi mo ay sobra. Para sa ate ka lang naghahanap ng asawa at ako'y balewala. Basta kayong dalawa magkagusto sa isa't isa, wala akong pagtutol. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko siyang muli. Xiao ay ang aking bagong apprentice. Isang mahirap na bata mula sa bundok. Pero ang kanyang kasanayan sa medisina ay talagang kahanga-hanga. Isang mahirap na bata? Paano nangyari iyon? Kung gayon, paano ang mga mamahaling regalo? Lahat iyon ay galing sa mga tindahan sa kalsada, Peking. Pero ang mga bag ng packaging ay totoo. Pinulot ko sila mula sa mga basurahan, sa pasukan ng hotel. Kakaiba. Sino nagtapo ng napakaraming designer bag ng sabay-sabay? Lolo, sa totoo lang, sa tingin ko na si Mr. Xiao at ako ay hindi talaga bagay. Sa tingin ko baka dapat nating kalimutan na lang. Halika rito sandali. Kailangan kitang kausapin. Lolo, Alam ko kung sino ka. Lolo, Ang iyong espiritu ay katulad ng iyong lolo. Kami ay matandang kasama. Paano ko hindi ka makilala? Lolo, mangyaring, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya. Sige. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Ruoking. Dahil ginagawa mo ito, may dahilan ka. Ang mga bagay mo, ang matandang ito ay hindi makikialam. Kung ikaw ang pinakamayamang tao, CEO Sheng, o isang pulubing driver, naniniwala ako na ikaw ay pakikitunguhan ng mabuti si Ruoking. Lolo, makatitiyak ka. Hindi ko hahayaan si Ruoking na makaranas ng kahit kaunting pinsala. Ngunit ang iyong pagkatao, dapat mong sabihin ng maingat kay Ruoking. Si Ruoking ay palaging tapat sa kanyang pagkatao. Ang kinaiinis niya ay ang pagiging niloko. Ma'am, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, tiyak kong makakahanap ng tamang panahon upang ipaliwanag ito sa kanya ng malinaw. Mabuti. Nakangiti ka sa akin sa loob ng kalahating oras. Sa kalagitnaan ng gabi, ano ba talaga ang gusto mo? Mahal, pagkatapos ng pagsubok ni Lolo, alam ko na nasa puso mo ako at naiintindihan mo ang aking damdamin. Kaya, pwede ba tayong tumigil na sa pagiging asawa sa kontrata? Ganito kabilis? Hindi pa ako handa. Mabilis? Mula sa araw na pinakasalan kita, inaasam-asam ko na. Kaya mula sa unang araw ng ating kasal, may motibo kang iba sa akin. Hindi. Nagsimula ako mula sa unang araw na ma-inlove sa iyo. Hinihintay ko na ikaw ay ma-inlove sa akin. Ngayon, sa wakas nangyari na. Nanay, ano ang apurahang hindi mo? Sheng Yunting, bumalik ka agad dito. Ganoon talaga. Nagkataon lang na napadpad ako doon at inakala nila akong pulubi. Itinatago ko ang aking pagkatao hanggang ngayon. Naku po, kaya pala ang kanilang pamilya ay ganoon ang trato sa iyo ngayon. Lumalabas na akala nila ikaw ay pulubi. Hemp, mga mayayabang. Ang bagay na ito ay hindi masisi sa kanila. Nanay, siya pala ang lolo ni Ruoking. Tama na. Huwag mong ipagtanggol ang pamilyang iyon ng mga mayayabang sa kanilang pag-uugali. Nasaksihan ko lahat. Ang pamilyang iyon ay napakasama. Na pinapagtiis ang anak ko, isang bilyonaryong punong ehekutibo ay magdusa ng ganitong kawalang katarungan. Sa tingin ko, ang asawa mong iyan ay hindi rin maganda.
Nanay, nagkamali ka ng pagkakaintindi kay Ruo King. Siya ay mabuting tao. Tigilan mo na. Pupunta akong. Subukin siya mismo. Ano ang balak mo? Huwag kang makialam. Kung makakapasok siya sa ating pamilya, Sheng, depende sa aking resulta ng pagsubok. Hoy! Babaeng tagalinis, lumabas ka na. Hindi mo ba nakikitang puno na? Ha? Sumakay ka at umingay ang alarma. Dapat kang bumaba. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Lu Xiaoxiao. Hindi kita kilala. Galing ako sa Sheng Group Punong Tanggapan, isang mataas na ehekutibo. Ako ang pinagkakatiwalaan ni Presidente Sheng. Ngayon ay itinalaga ako bilang pangkalahatang tagapamahala ng ating kumpanyang Sheng. Lin Ruaking, tama? Pinapayuhan kitang mag-ingat. Ipakita mo sa akin ang iyong pinakamabuting pag-uugali. Kung hindi, mahihirapan ka. Kaya siya ang bagong pangkalahatang tagapamahala na si Lu. At sa kapaboritong tao ni Presidente Sheng. Mula sa kanyang tono, malamang ay kabit siya. Hoy, kinakausap ko ang babaeng tagalinis. Sabi ni pangkalahatang tagapamahala Lo, bumaba ka. Hindi mo ba narinig? Eksakto. Isang maruming tagalinis, marumi at mabaho. Bakit siya sasakay sa parehong ascensor kasama ang ating pangkalahatang tagapamahala Lu? Anong masama sa isang tagalinis? Ang pagsakay sa ascensor walang antas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nauna? Kung may ayaw sumakay kasama ang isang tagalinis, maaari silang bumaba at sumakay sa susunod. Sinasabi mo bang dapat akong magbigay daan para sa isang maruming tagalinis? Katawa-tawa. Alam mo ba ang gagawin? Oo, alam ko. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Maupo ka lang. Ikaw ay maliit na supervisor. Hintayin mo lang ako. Sige. Naghihintay ako. Bini-bini, hindi kailangan para sa isang tagalinis tulad ko. Nasaktan ang iyong amo. Ano kung ginawa ko? Ayaw ko sa mga tao na mapagmataas at nang aapi sa mahihina. Ang magtrabaho para sa isang amo na ganyan, anong kinabukasan ang mayroon ako? Ikaw talaga ay isang mabait na babae. Halika, tulungan kitang tumayo. Aray, ang paa ko. Iyon ay dahil sa pagkahulog noong naipit ko ito. Ma'am, marunong ako ng kaunti sa masahe. Tingnan ko nga. Ito. Dahan-dahan lang. Maupo ka. Aray, Ma'am, mamasahe ko ito. Maaaring sumakit ng kaunti. Tiis-tiis lang. hindi. Oh, masyado akong marumi. Huwag. Okay lang po, ma'am. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalinisan at kaayusan. Paano ko kayo mawawalan ng gusto dahil marumi kayo? Ito. Nag-isip ako ng sobra. Ruo King, ikaw talaga ay isang mabuting babae. Lin Ruaking, binabantayan kita. Mula ngayon sa Wansheng, nasa gulo ka. Oy, Nagsimula ka na sa posisyon mo sa Wansheng, di ba? President Sheng. May isang tao na kailangan mong bigyan ng espesyal na atensyon. Ang pangalan niya ay Lin Ruoking. Ano, Lin Ruaking? Hindi ko siya papayag na magdusa ng anumang kawalan ng katarungan sa Wansheng. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Hoy, President Sheng! Hoy! Lin Ruoking, sino ka ba talaga? Bakit si President Sheng ay sobra kang pinapaboran? Binibining Lu, sa tingin ko, kailangan mo ang tulong ko. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makinig sa usapan ko? Ako ang empleyadong pinagsamantalahan ni Lin Ruoking at pinilit na magbitiw. Tinawag ako ngayon para asikasuhin ang resignation ko. Narinig ko na dumating na ang bagong punong tagapamahala, kaya pumunta ako para umapela sa iyo.
Si Lin Ruoking na naman. Ang babaeng iyon na si Lin Ruoking, napakasama niya. Inakit niya si Ginoong Sheng para makapasok sa Wan Sheng sa pamamagitan ng backdoor. Pinagsamantalahan din niya ako at kinuha ang posisyon ko. Matagal na akong kasama ni Ginoong Sheng at hindi ko man lang siya maakit. Sino ba si Lin Ruoking? Kaya pala ang bastos niya sa akin sa elevator kanina. Kaya pala nakakabit na siya kay Ginoong Sheng. Binibining Lu, may isang bagay na malamang hindi mo pa alam. Si Lin Ruoking ay kapatid ko sa ama. Alam ko lahat tungkol sa kanya. Kung itatago mo ako sa kumpanya, talagang aasikasuhin ko siya para sa iyo. Siya, tingnan natin kung kaya mo. Si Ginoong Sheng, tumatawag muli. Kumusta, Ginoong Sheng? Medyo may problema, pumunta rin ang ginang Sheng sa Wan Sheng. Bantayan mo, wag mo siyang hayaang magdulot ng anumang problema. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Isang inspeksyon? Para saan pa kaya pumunta ang ginang? Kailangan kong galingan. Kung mapapasaya ko ang biyanan, madali nang mapasaya si Ginoong Sheng. Lahat, sumunod sa akin pababa para salubungin ang ginang. Ngayon, si Ginang Sheng ay narito para mag-inspeksyon sa Wan Sheng. Lahat, maging masigla at batiin ang ginang. Binibining Lu, tingnan mo. Ano ang ginagawa mo? Ito ang pasukan ng kumpanya. Hindi ito footspa. Umalis ka. Kunin mo si Lin Ruoking at ito mabahong janitor. Paalisin. Bago dumating ang matanda, masakit sa mata. Sino ang may gana? Itong buong gusali ng Wan Sheng, buong kumpanya, akin ito. Gusto mo akong paalisin? Wala kang karapatan. Matandang bruha, maruming janitor. Paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Kung hindi ka marunong rumespeto, bakit mo aasahan na rerespetuhin ka ng iba? Ang paa ni Tia kanina, ikaw ang tumulak sa kanya at napilayan. Nakaupo lang kami saglit. May problema ba? Ano naman kung ikaw si Presidente Lu? Pantay-pantay lang ang lahat. Kahit isang janitor ay may karapatan sa respeto. Pagkakapantay-pantay? Tingnan mo siya, punas-punit, marumi at mabaho. Isang hamak na mababang tao. Bakit siya dapat magkapantay-pantay? Ikaw, tinatawag mo akong hamak, mababa? Ngayon, tinanggal ka na sa trabaho. Matandang babae, anong kalokohan ang sinasabi mo? Janitor ka lang? Sisantehin si Presidente Lu ng Wan Sheng Group sa panaginip mo. Oy, naparashoot ako sa Wan Sheng Group. Malamang hindi mo alam ang relasyon ko kay Presidente Sheng. Ako ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan na katiwala. Matandang bruha, sino ka para sisantehin ako? Well, mukhang hindi mo rin alam ang relasyon ko kay Presidente Sheng. Ako ang ina ni Presidente Sheng. Ako ang pinakamakapangyarihang babae sa buong Haicheng. Ako rin ang matandang babae na hinihintay ninyong lahat. Matandang bruha, tigilan mo na ang panaginip, Madam Sheng. Pero siya ang pinakarespetadong babae sa Haicheng. Ang pinakarespetadong babae. Paano siya magiging ikaw, na may gusot na buhok at maruming mukha, magulo at pabaya, pabaya at magulo, matandang bruha? Bilisan nyo at hilahin ang dalawang ito mga nagkakagulo palabas dito. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan ako. Ikaw matandang paniki, ano bang dapat kong katakutan? Tita, okay ka lang ba? Tita, magtiis ka. May gamot ako sa opisina ko. Kukunin ko. Inatake si tita. Seryoso ito. Hindi mo ba nakikita? Kung hindi siya uminom ng gamot, maaari siyang mamatay. Lin Ruoking, hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Naghihingi ka ng pabor. Kapag humihingi ka, kailangan mong magkaroon ng tamang ugali. CEO Lu, nakikiusap ako sa iyo. Nasaktan kita noon. Pero si tita ay nasa delikadong sitwasyon ngayon. Hinihiling ko na hayaan mo akong umakyat sa itaas at kunin ang gamot para sa kanya. Maaari kitang bigyan ng gamot para iligtas ang matandang bruhang ito. Gayunpaman,
Kailangan mong pirmahan ang resignation letter na ito at umalis sa Sheng Corporation. Umalis sa Sheng Corporation. Pirmahan o hindi? Hindi mo kailangang pirmahan. Anyway, sa tingin ko ang matandang bruhang ito ay hindi natatagal ng matagal. Hindi ba ikaw ay para sa pagiging patas at katarungan? Hayaan mo akong makita kung ikaw ay para sa matandang bruhang ito. Isuko ang iyong kinabukasan. Pipirmahan ko. Lin Ruoking, pumalit ka sa pwesto ko bilang tagapamahala. Ano naman, ngayon, pinaalis ka pa rin sa Wansheng dahil sa akin. Pinirmahan ko na ang kontrata ng pagbibitiw. Ngayon, maaari mo na bang ibigay sa akin ang gamot? Kanina lang sa elevator, iniinsulto mo ako. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, itatapon ko ang gamot na ito sa basurahan. President Chilu, nagkamali ako kanina sa elevator. Humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ibigay mo na sa akin ang gamot. Ang paghingi ng tawad ay dapat taus-puso. Yumuko ka sa akin. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang gamot. Ito ay isang kumpanya ng gamot. Paano tayo mananahimik sa mismong harap ng kumpanya? Sabihin mo sa akin, paano mo niligaw si President Sheng? Bakit niya ako inutusang alagaan ka? Ligaw? Hindi ko pa nga nakikilala si President Sheng. Tigilan mo yung pagpapanggap mo. Hindi ba sinabi ni President Sheng na alagaan kita? E di ako na ang mag-aalaga sa iyo. Naalala mo pa ba ito? Anong ginagawa mo? May tao. Hawakan ninyo siya. Siraan lang ang kamay niya? Hindi iyon sapat para sa akin. Gusto ko ring sirain ang mukhang ito na umaakit ng lalaki kasabay nito para bumuti ang loob ko. Assistant Jeng, anong ginagawa mo dito? Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin ang gamot ngayon. Kumusta si Ruoking? Ayos ka lang? Kasalanan ko lahat na nasangkot ka. Kunin mo ang mga benda at gamot. Ikaw, isang walang kwentang janitor. Sino ka ba para mag-utos dito? Kunin mo na ngayon. Oh. Ma'am, salamat. Para saan? Nasaktan ka dahil sa akin. Kaya ka nasugatan. Sa unang araw ni President Lu sa opisina, muntik na sa entrance ng kumpanya, may muntik nang mamatay. At si President Sheng ay nag-utos na alagaan siya ng mabuti. Sadyang sinasampal mo ba si President Sheng sa mukha? Hindi ko sinalungat ang kagustuhan ni President Sheng. Kasalanan lahat ni Lin Ruoking. Siya ay mayabang. Paulit-ulit niya akong pinukaw. Kaya gumamit ako ng munting trick para turuan siya ng munting leksyon. Nasugatan ng ganito kalala? At tinatawag mo itong isang munting leksyon? Bukod pa riyan, malinaw kong nakita. Mula pa sa simula, ikaw ang pumupukaw. Si Ruoking ay nagtanggol lamang sa akin. Ipinagtatanggol ako. At simula noon, palagi mo na siyang tinatarget. Sige, sinaway ako ni Assistant Jing. Pero itong walang kwentang janitor, ano ba ang tingin niya sa sarili niya? Alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Hindi ba siya isang walang kwentang janitor? Hindi marunong na tanga. Siya ang ina ni President Sheng, Old Madam Sheng. Siya si Madam Sheng. Paano nangyari iyon? Ang maruming janitor. Paano siya naging Madam Sheng? Sino ang tinatawag mong maruming janitor? Ang pagkakakilanlan ni Madam Sheng ay hindi mo dapat tanungin. Ikaw na walang galang na hangal. Luhot. Ano? Ang halaga ba ng isang tao ay isang set ng damit lamang ang nagpapasya? Ngayon, ako ay nagsuot nitong janitor uniform. Ibig bang sabihin, maaari akong hiyain ninyo ng walang pakundangan? Madam Sheng, pakiusap, kumalma kayo. Kasalanan ko lahat. Nabulag ako. Ito ay isang pagkakamali lamang. Pagkakamali? Kamakailan lang halos patayin mo ako. Sinaktan mo si Ruoking.
Dahil nagtatrabaho ka sa Sheng Group ng maraming taon, hindi kita isusumbong sa mga autoridad. Lumabas ka na. Madam, pakiusap, kumalma kayo. Siya iyon. Siya ang nag-udyok sa akin. Gusto kanyang saktan. Wala akong kinalaman doon. Lu Xiaoxiao, ikaw mismo ang nagnanasa kay President Sheng. Naiinggit ka kay Lin Ruoqing. Inakit mo si President Sheng, kaya mo siya tinarget. Ano ang kinalaman ko riyan? Ikaw? Sa tingin mo karapat-dapat ka sa anak ko? Kayo dalawa ay parehong walang kwenta. Lumabas kayo rito. Assistant Jing. Mula ngayon, sa Haicheng, ayaw ko nang makita ang dalawang babaeng ito. Naintindihan. Madam Sheng, si Lin Ruoqing ay gumamit ng pakana para akitin si President Sheng. Huwag kayong ng babaeng ito na mapanlinlang-malinlang. Madam Sheng, Dalhin sila. Hindi niya kailangan akitin ang anak ko. Malinaw na ang anak ko ang sabik na manligaw. Salamat. Para saan ka nagpapasalamat? Kasalanan ko lahat. Ang maliit na sugat na ito ay walang anuman. Huwag kang mag-alala. Pero, bakit ka nagbihis ng ganito? Ako. May mahalaga akong gagawin. Aalis na ako. Ikaw. Hindi ba ikaw ang nanay ng asawa ko? Ang nanay ng asawa ko ay si Ginang Sheng. Well, ang asawa ko, hindi ba siya si President Sheng? Hindi. Ako ay hindi ang ina ni President Sheng. Ako lang ay isang tagalinis ng kalye. Nagkita na tayo dati. Bakit mo sinabi iyon? Kanina lang. Iyon ay niloloko ko sila. Hindi ko talaga kaya na binubuli ka nila. Kaya gusto kong sampalin sila sa mukha. Kapag mahalaga, kailangan mong umasta na parang mayaman at makapangyarihang ina ni President Sheng. Ang trick na ito, ang anak ko ang nagturo sa akin. Hindi ba siya? Madalas, magkunwaring si President Sheng? Dahil hindi ka Ginang Sheng, bakit sumama si Assistant Jing? Kung hindi ang anak mo ang driver ng ating President Sheng, matagal na kitang tinawag. Huwag mo nang gawin ito, okay? Nakuha ko, Assistant Jing. Hindi ko na gagawin. Ganun pala iyon. Noong huling hapunan natin, sabi ng asawa ko na ang kanyang ina nagtrabaho bilang tagalinis, kaya ito dapat tama. kaya, peke ang pagkakakilanlan ng matandang babae. Kaya pala, ang pagkakakilanlan ni Ginang Sheng ay napakarangal? Paano siya magsusuot ng unipormeng mabaho ng tagalinis? Ang asawang pulubi ni Lin Ruoqing. Laging gustong magkunwaring si President Sheng. Nasa dugo na. Ang buong pamilya ay drama queens. Hoy, President Lu, dapat mong sabihin kay President Sheng at i-report sila. Kailangan ko bang sabihin mo sa akin? Ako ay nasa Sheng Corporation, nagsisikap sa loob ng maraming taon. Paano ako masisante ng isang mabahong tagalinis? Puro pantasya iyan. Kasalanan lahat iyan ni Lin Ruoqing. Kalimutan mo na? Una, bumili ng damit. Pagkatapos ay mag-ulat kay President Sheng. Kung malaman ni President Sheng na si Lin Ruoqing ay nagpa-impersonate kay Ginang Sheng, ang buo nilang pamilya ay mapapahamak. Tara na. Ang mga damit mo na dumihan lang dahil sa kanila. Dadalhin kita para bumili ng bago. Para hindi ka na mabuli ulit. Siya. Maligayang pagdating. Madalas akong pumunta dito, sa tindahang ito. Gusto ko talaga ang mga damit dito. Mayroon bang mga bagong estilo? Tita, maganda ang damit na ito. Tingnan mo. Ay nako. Ang manugang ko pa rin ang may magandang panlasa. Ang damit na ito ay talagang maganda. 300,000? Ito, ang mahal nito. Ang mura nito. Mura ang 300,000. Tita, sinabi mong madalas kang pumunta dito para bumili ng damit. Tindahan ito ng peke. Huwag mong tingnan ang tag, nakasulat 300,000. Ito ay presyo ng orihinal. Sa totoo lang, nagkakahalaga lang ito ng
30 piso. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Ako ang magbabayad. Kaya pala. Noong huling pagkikita natin sa hotel, yung peking damit na suot mo, dito mo rin binili, di ba? Sheng Yunting, pilyo ka. Ang antikong damit na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, tinawag mo pang peke? Tama, binili ko ito sa tindahang ito. Peke. Maganda ang damit na ito. Tingnan mo kung gaano ka kaganda dito. Kunin mo. Ito, maganda rin ito. Mukhang maganda ito. Kunin mo. Subukan mo lahat. Masyadong marami ito. Magkano kaya ito? Ayos lang. Barya lang ito. Tara, subukan natin. Tara na. Isang probinsyana at isang mabahong tagalinis naglakas loob pumunta sa ganitong mamahaling tindahan? Hindi akalaing isang mataas na manager ng Sheng Grupo at malapit na kaibigang babae ni Presidente Sheng ay pupunta rin sa tindahan ng peke para bumili ng damit. Lin Ruoking, baliw ka ba? Ito ang pinaka-eksklusibo na tindahan ng damit sa buong Haicheng. Iniisip mo bang palengke ito? Yung tambak sa kamay mo ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon? Kaya mo ba itong bilhin? Pinulot mo lang. Sa totoo lang. Ang damit na ito. Tama ang binibining ito. Ang mga damit na ito ay talagang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Anong nangyayari dito? Ito. Baka ako natutumanda na at malabo na ang mata. Napunta sa maling tindahan. Sa totoo lang, yung lagi kong pinupuntahan yung pekeng tindahan. Kamukhang kamukha. Mga taong katulad mo na napakahirap at gusgusin, gusto pa ring magpanggap na mayaman at makapangyarihan ng pinakamayamang pamilya. Ito ba ang sa pamilya ng asawa mo tradisyon? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Narinig nating lahat. Itong matandang babae ay hindi basta Madam Sheng. Lin Ruoking, ang asawa mo at ang biyenan mong babae talagang mahilig magpanggap na mayabang. Totoong mas hamak, mas mayabang. Kung pag-uusapan ang hamak, kanina, hindi ko alam kung sino ang lumuhod sa lupa at nagmamakaawa. Ikaw! Ikaw, maduming janitor. Karapat-dapat ka bang magsuot ng mamahaling damit? Matandang babae, may maganda kang panlasa. Kung ibibigay mo ang damit na ito kay Madam Sheng, tiyak na magugustuhan niya ito. Hanggat mapapanig ko ang matandang ginang, tiyak na mapapanig ko si Presidente Sheng. Kunin mo ang damit mula sa kanyang kamay. Tungkol doon, Ano ang problema? Isang maduming janitor na katulad niya ay hindi kayang bilhin ang damit na ito. Balak ko ibigay ang damit na ito sa pinakamayamang Madam Sheng. Bilisan mo at tanggalin sa kanya. narinig ko na si Madam Sheng ay ng aming tindahan VIP customer. Dahil gusto ito ni Madam Sheng, dapat mong ibalik ito. Hindi siya isang tao na kaya mong saktan. Ano ang ginagawa mo? May tao. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Pakisamahan mo ako ng ganito. Ikaw, Bitawan mo. tama na. Tapos ka na bang magpanggap? Itulak mo siya pababa. Lola. Lola. Ulit? Sa tingin ko, ang sakit mo. Baka peke lang. Tigilan mo na ang pag-arte. Tayo ka na ngayon. Gamot. Bitawan mo ako. Kailangan kong kunin ang gamot para kay Lola. Bitawan mo ako. Mukhang totoo pala. Gusto mong iligtas ang matandang ito. Sige, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Huwag kang luluhod. Ang anak ko darating para iligtas tayo. Ang anak mo ay ang pekeng Presidente Sheng. Ang maruming pulubi. Sige, Eddie. Hayaan mo siyang pumunta. Ako na rin ang bahala sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo. Kung gusto mo, sa akin mo na lang ilabas. Huwag mong saktan ang matanda. Sa iyo ilabas? See. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis. Hindi. Huwag mo siyang pakinggan. Tumahimik ka. Ikaw, matandang bruha. Huwag mo siyang hipuin. Nakikiusap ako sa iyo. Sinabing dilaan mo hanggang malinis. Hindi punasan ng kamay. Hindi mo ba maintindihan?
Kahit isang ordinaryong tao, hindi pwedeng pumatay lang. Ang kinaiinisan mo ay ako. Basta iligtas mo si Lola, kung ano man ang gusto mong gawin sa akin, gawin mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ka ba dapat uminom ng gamot mo? Sige, pakainin mo ako. Lu Xiaoxiao, sobra ka na. Hindi ka ba natatakot sa karma? Lin Ruaking. Ang mga may pera at kapangyarihan ay hindi nakakakuha ng nararapat sa kanila. Ang mga tulad mo lang, mahirap at miserable, ang nakakakuha ng nararapat sa kanila. Tita, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Naipasok kita dito. Pakawalan mo ako. Iminumungkahi kong umasta ka ng maayos. Kung hindi, siya ang magdurusa. Ang anak ko, hindi kanya hahayaan. Ang anak mo, yang anak ng pulubi. Pagdating niya, gagawin ko siyang parang aso lulumuhod at hihingi ng tawad. Hindi ba nagpanggap kang si Old Madam Sheng para hiyain ako? Tapos dilaan mo yan ng malinis. Kainin mo para sa akin. Tigil. Presidente Sheng, anong ginagawa mo rito? Lahat iyon ay gawa ni Lin Ruoking. Sobra na siya. Kumuha siya ng tao para magpanggap na si Old Madam Sheng. Pero naayos ko na ito. Nanay, kumusta ka? Paano mo nagawa ito sa nanay ko? Naghahanap ka ng gulo. Bilis, dalhin ang nanay ko sa ospital. Tulong! Bilisan mo. Kayo dalawa. Ayaw kong makita ang dalawang babae sa Haicheng ngayon at kailanman. Umalis kayo. Presidente Sheng, hindi naman. Siya ang nasa likod nito. Pinagbintangan niya ako. Presidente Sheng! Paano nangyari iyon? Pulubi lang siya. Hindi siya si Presidente Sheng. Dalhin sila. Presidente Sheng, ano pa ang masasabi mo? Inaamin ko. Ako ay nagsisinungaling sa iyo. Magsasabi ako ng totoo. Noong unang pagkakataon na makita kita, nahulog ang loob ko sa iyo. Dahil eksakto na ayaw mo ng arranged marriage. At ayaw mong pakasalan si Presidente Sheng, kaya ako nagtago ng totoo sa iyo. Ngayon, alam ko na. Ikaw ang isa na ayaw kong pakasalan. Ano ang gusto mong gawin? Kung ayaw mong pakasalan si Presidente Sheng, magre-resign ako bilang CEO, magiging asawa mong pulubi. Gawin mo na ngayon. Assistant Jing. Ipadala ang salita. Simula ngayon, lahat ng nasa ilalim ng pangalan ko, Sheng Yunting, lahat nito, sa iyo. Talaga kang handang isuko ang lahat. Hindi ba yon ang sinabi mo? Ano man ang sabihin mo, handang gawin. Sa iyong puso, mahalaga ba talaga ako? Higit sa lahat, inaamin ko. Oo, totoo, nagsinungaling ako sa iyo ng maraming beses. Pero isang bagay ang totoo. Gusto kita. Hindi ito nagbago. Sa aking puso, ikaw ay mas mahalaga kaysa lahat. Sa pagkakataong ito lang. Pinapatawad mo ba ako? Hindi naman talaga ako galit. Isang asawang pulubi biglang naging pinakamayamang CEO. Guwapo at mayaman, tanging-tanga lang ang magagalit. Mapapatatawa ako sa pagtulog ko. Tinakot mo ako. Akala ko ayaw mo sa akin. Tinitingnan lang kita. Sino ang nagsabi sa iyong magsinungaling sa akin? Ipinapangako ko sa iyo. Sa pagkakataong ito lang, hindi na mauulit.